Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Prophetic Advent Ministry mga kapatid versus dito sa GGCC o Grace Gospel mga kapatid. So before natin, yung topic natin is si Kristo ay nag-exist lamang noong siya ay ipinanganak ni Maria ayon sa Biblia. So affirmative dito si Pastor Jeff T ng PEM at negative naman si Pastor Mords ng GGCC. So sa ating setup ng debate, yung 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating sa ating rules mga kapatid, ay hindi naman sila bago sa atin, no? So summarize ko na lang. Rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung categorical, at dapat yung unang lalabas sa bibig nyo ay yung categorical, at 20 seconds na explanation. Kung hindi malinaw, sasabihin ng moderators to satisfy yung nagtatanong kung ano talaga yung sagot niya. Rule number 3, yung 10 seconds explanation, at kung hindi kayo makapili or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, 10 seconds yan pwede gamitin. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, so chapter and verse sa Biblia yan. At kung sasabihin niya ay wala, tinatanggap ko pa din yun as a valid answer. Rule number 5, limit sa first stand. So doon lang magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan or mga ganitong kahulugan mga kapatid, automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin, ay may disiplina yan. So 1 minute minus time yan. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult sa physical appearance mga kapatid.
kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin. Pero labas doon kaya ng mga salitang demonyo, kulto, sinungaling, pwede pa yung mabanggit sa akin at iba pa ay maaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot ninyo at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Di rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? At okay, at ating negative. Yes, ba? Okay, so before natin, thank you bro. So before natin simulan na ng ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa hindi nakakakilala. At syempre, saan ba nanggaling ang debate na ito, ang topic na ito? At kahit pwede nyo ikwento kung paano. At syempre, ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali? So unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Yes. Okay, so good evening po muli sa inyong lahat mga minamahal. Actually, very exciting tong debate na to kasi unang-una, first time ko po talaga, first time pa no, na maka-debate po sa maginoong talakayan si Pastor Boards, no? At siyempre dito sa paborito nating platform kay Bro Rasha. Alam mo ba Pastor, kala ko hindi na ako aabot kasi galing pa kami sa Batangas. So nag-travel pa ako ng 6 hours, nagmadali talaga habang nasa biyahe ako. Pina-check ko yung oras, yung schedule. Sabi ko, anong oras ba to? Baka hindi ako umabot pero mabuti kasi alas 8 naman ang ating naging time. So talagang ito po ay bawat debate kasi bawat debate po na aking na-encounter dito ay pinapahalagan ko po ang bawat debate na to at hindi po naman natin layunin na maliit ng tao, mang-degrade o anuman. Ang atin lamang po gusto lang nating may pahayag kung ano yung ating katatayuan. At dito po sa tema, actually parang kami ang tulay namin ito si Brother Rasha o Bro Rasha, no? Kaya dito po sa tema na tinanggap ko yung alok na kung pwede ako mag-affirmative dito sa patutunayan natin na ang Panginoong Jesucristo ay umira lamang ay sa panahon o kay Maria lamang nagsimula. So tinanggap po natin yan bilang ating pong pananampalataya. So asahan niyo po mga kapatid, no? Ang magandang talakayan ng ating Panginoon Jesucristo ay patutunayan natin yan na umira lamang po siya mula kay Maria. At inasahan din po natin siyempre na talagang makakuha din tayo ng puntos mula sa ating pong katunggali na si Pastor Boards. At siyempre unawain din natin kung ano man yung kanyang mga reasoning. Kumpara lang natin mga kapatid, ano? At sana ito ay kapulutan ng aral, walang personalan, kagaya ng malimit naman na nangyayari. So muli ako po si Brother Jeff T. ng PAM, PAM at ng Church of God Revival of All Nations. Bali dalawa po kasi ang ministry na ating pong inaaniban. So ayan, God bless po sa inyong lahat at siyempre Pastor Mords, nice meeting you dito sa Russia. Thank you sa iyo at ganoon din kay Bro Russia. Thank you din pala unang-una talaga sa Diyos. Okay, Back to you, Bro Russia. Okay, so that is Pastor Jeff T, mga kapatid, ang ating affirmative. Dito naman tayo sa tututol. Pakilala ka kapatid. Okay, Brother Mordi Estrada from Grace Gospel Church, Del Monte, Talacugon, Agusan del Sur. Inaasahan ko po dito na magiging maayos ang talakayang ito. I believe naman na ino-observe din ako ni Brad Jeff T. And then siya ino-observe ko rin. And I believe na mas magandang debate ang magaganap kung kami yung maghaharap. Kasi if you have observed yung mga previous debate, puro nakalaban natin yung mga galing sa MCGI, medyo magulo.
no? So gusto ko ng mas kalmadong debate. Anyway, no, so titindig tayo as in nasa negative po tayo dito. Patutunayan natin na yung existence ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang mula doon sa kay Maria. So negative po tayo. Asahan po natin din ang magandang argument ng affirmative side, no? So hayaan na natin yung mga audience ng mga nanonood na pagtimbangin kung ano yung mga point ng debate na ito. But for us, it's all about reasoning. Kayo nang bahala magtimbang. At saka sa ating magaling na moderator, magandang gabi rin sa iyo at God bless para sa ating lahat. Brad Jeffrey. Okay, so simulan na natin ang ating debate mga kapatid. Kung gusto niyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, pwede nyo i-share ito mga kapatid kahit sa inyong profile lang or mag-tag kayo ng friends mga kapatid, mag-mention kayo para mas madami pa makapanood ng mga ganitong debate. So again mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na si Kristo ay nag-exist lamang noong siya ay pinanganak ni Maria. Ayon sa Biblia mga kapatid, Pastor Jeff T ng Prophetic Advent Ministry, 10 minutes, your time start now. So once again, magandang gabi sa inyong lahat mga minamahal na mga taga-subaybay dito sa Russia TV at kay Russia Vista na page. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakita ko na agad ang ating mga paboritong audience, no? Binabati ko pala. Number 1, Sister Emmy Alfonso, pambansang audience po ng debate yan dito sa Russia Vista. So magandang gabi sa iyo. Kapatid, sa lahat na nandyan, hindi ko na nabanggit yung iba. At muli, magandang gabi sa ating napaka galang na moderator, hindi bias, at pambansang moderator ng bayan. At siyempre, sa ating pong makakapanaya o makakadiskusyon, kausap sa gabi ito, Pastor Mords, good evening po sa iyo. Okay, so simple lang po mga minamahal na mga kaibigan. Ang ating pong tatayuan, napakasimple lang po, na ating Panginoong Jesucristo ay umira lamang po sa kay Maria. Ano po yung mga rason? Okay. Hindi po tayo lalayo mga kapatid. Dito po tayo pupunta sa Lucas 1:30 hanggang 35. Dapat nating maunawaan, sino nga ba si Jesus? Ano po? Na ating pinag-uusapan. Bakit ko tinatayuan na ang Panginoong Jesus ay nagsimula lamang kay Maria? So ito po ay napakahalagang bagay. Ito po ang reason, no? Na ating makikita. Sa salaysay po na ibinigay ni Lucas, isinalaysay niya po dito kung paano nakipag-usap ito pong si Angel Gabriel kay Maria na isang dalaga at pinaniniwalaan nating lahat na siya isang berhen na hindi pa nakakaranas ng pakikipagtalik sa kahit kaninong lalaki. Ngayon, kinausap siya ni Angel Gabriel at sinabi sa kanya na ikaw ay magdadalang tao. Ang sabi dito sa talatang 30, at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. 31, at narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki. So klaro po dito mga kapatid, na sinasabi po ni Angel Gabriel kay Maria kung ano po ang mangyayari. Siya po ay maglilihi, magdadalang tao ng isa pong sanggol na lalaki. At tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. So sino daw po yun? O ano itatawag doon sa sanggol? Tatawagin pong Jesus. So dito pa lang po, sa talata na ito, makikita na natin kung saan nagsimula itong ating Panginoong Jesucristo. Bakit merong umiral na pangalang Jesus? Kanino ito ibinigay na pangalan? Siyempre, hindi ka bibigyan ng pangalan kung hindi ka pa umiiral. Yung pangalan, ito po ay katawagan o pagkakilanlan doon sa ipanganganak pa lamang ni Maria. So nung mga oras na ito, actually, nagsasalita pa lang po si Angel Gabriel. Sinasabi niya pa lang kung ano yung mangyayari at kung ano ang itatawag na pangalan sa kanyang ipanganganak. So dito pa lang, dito sa unang dalawang talata, makikita na po natin ng pundasyon ng ating pong tinatayuan na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagmula po kay Maria. Bakit? Sapagkat siya po ay isang lalaking sanggol na ipinaglihi at ipinanganak po ni Maria. At yun pong ipinaglihi at ipinanganak ni Maria,
yun po ang tinawag na Jesus. Kaya nga ang tema po natin, pinatutunayan natin ng Panginoong Hesus o itong si Jesucristo o tinatawag natin Kristo ay nagmula lamang kay Maria. Tuloy natin. Ang sabi dito, talon tayo, okay, diretso natin. 32. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. So siya po'y tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya ay ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. So klaro din po ang sinasabi ni Angel Gabriel dito na si Jesus Christ ay magmamana ng luklukan po ni David. Okay? So ito po ay dito lang po yan sa lupa, no? Ang pinag-uusapan. Okay, excuse me. At siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. 34. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. So hindi pa nga po siya nagkakasawa, no? Mag-aasawa pa lang. So sa madaling salita, dalaga, berhen. Nagtatanong si Maria, paano mangyayari sa akin ito? Na ako'y magkakaroon ng isang anak na ako'y hindi pa nakakakilala ng lalaki. 35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay ay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. So mapansin po natin, lahat po ng ginamit dito ay future tense. Nung nagsasalita po si Gabriel kay Maria, puro po future tense ang ginagamit dito. Tatawagin, no? Ang sabi, unahin natin, review natin, ang sabi doon sa talatang 30, ni Anghel Gabriel, huwag kang matakot Maria sapagkat nakasumukong ka ng biyaya sa Diyos. 31, maglilihi ka sa iyong tiyan. So hindi pa sa naglilihi, maglilihi pa lang. At manganganak, so future tense pa rin, ng isang lalaki, so dinescribe kung ano yung panganganak. At tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. So tatawagin pa lang pong Jesus. So ibig sabihin, hindi pa umiiral ang Jesus bago ipanganak ni Maria ang sanggol na lalaki. Sapagkat maliwanag po dito na ang Jesus ay ipangalan, no, pangalan na itatawag kapag yung bata ay ipinanganak na. Okay, so yan po mga kapatid, ay napaka-klarong-klaro mga kapatid. At kung paano ito mangyayari, ay ipinaliwanag sa 35 na ang sabi ni Gabriel dito, ito po ay mabubuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya sabi dito, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak, so ipanganganak pa lang, ay ano po, tatawaging anak ng Diyos. So saka pa lang siya matatawag na anak ng Diyos kung iiral na siya dito sa mundong ito kapag ka naipanganak na po siya ni Maria. Okay. Ngayon, ay salamat Bro Rasha. Okay, ngayon, wala bang, kasi pre-existence, no? Ang magiging negative side dito ng ating kapatid na si Pastor Mord, siyempre patutunayan niya na may pre-existence. So ito mga kapatid, ano ba ang nag-exist before ipanganak ang Kristo? Okay. Ang nag-exist ay ang hula. Kagaya na lang ng nasa Isaias 7:14. Ano sabi sa 7:14? Isang tanda ay makikita. Isang babae o isang dalaga ay manganganak ng isang sanggol na lalaki. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. O saan po natin yan mababasa mga kapatid? Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 1. Nung matupad po ito, versikulo 23. Ayan. Ang sabi dito. Simulan natin sa 22 mga kapatid. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. So ang Panginoong Diyos, siya po ay nagsalita sa pamamagitan ng propeta at walang iba kundi si Isaias. So ang Panginoon na nagsalita dito ay ang Diyos Ama, ang nag-iisa, tunay na Diyos na walang kamatayan. Anong sabi doon?
narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. So, nakahula, nakaprophesied na merong dalaga na manganganak ng isang lalaki. Hindi po binanggit dito sa prophecy man ng Isaiah 7:14 na ang Diyos ay bababa para magkatawang tao. Wala pong ganon. Wala ding binanggit sa Isaiah 7:14 na ang Diyos ay magkakatawang tao. Wala din po binanggit sa 7:14 na ang Diyos ay papasok sa tiyan ng isang dalaga. Ang sinabi po dito, magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. So ang ibig sabihin pala ng Emmanuel, pangalan, take note po, no, pangalan. Hindi po ito mismo yung persona. Kung hindi pangalan, ikakapit doon sa sanggol. Nang ibig sabihin, suma sa atin ang Diyos. Anong ibig sabihin suma sa atin ang Diyos? Yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay laging naririyan. Ayan po ang ibig sabihin. So, conclusion tayo, makita natin ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Lucas 1:30-35 ay napatunayan natin, mga kapatid, na nagmula siya ay kay Maria lamang. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Pastor Jeffrey. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Morge ng GGCC, 7 minutes, your time start. Salamat dun sa napakagandang presentation, Brad Jeptino. Luke 1:30-35. Matanong ko lang po, Brad, naniniwala ka po ba na ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay bumabang mula sa langit? Yes or no? No. No po, no po. Yun po ang aking sagot. No. Sige, next question po. Kung halimbawang siya mismo ang nagsabi, sasabihin mo bang mali ang sinabi niya? Yes or no? No. Maaring mayroon siyang kahulugan na dapat nating maunawaan na sinasabi niya na siya bumaba. Ano ba yung bumaba na sinasabi niya? Eh lang, hindi ko pa naman po nagamit yon. Kaya ganun lang muna kaikli ang aking isasagot sa iyo. No po din ang aking sagot. Anyway, dahil hindi ka naniniwala na siya mismo ay nagsabi na bumaba siyang mula sa langit, sa palagay mo, ano kaya ang posibleng kahulugan nun? Wala po akong ginamit tungkol sa pagbaba niya mula sa langit. Sa ngayon po sa rules natin, kung ano yung aking nilatag, ay doon mo pwedeng itanong. So, siguro sa rebuttal, kapatid, bigyan nating pansin yan. Automatic, next question. So, point of clarification kasi pinatutunayan mo na umiral lang siya nung ipinanganak siya ni Maria. Tapos, tinatanong kita ngayon, ang Panginoong Jesucristo kasi, regardless kung binanggit mo ito, hindi naman ako nagbanggit din ng talata, ang tinatanong ko lang, naniniwala ka ba na siya ay bumabang mula sa langit ayon sa lumabas sa bibig niya? So, ang sagot mo naman ay no. So, ang follow-up question ko lang doon, kung halimbawang lumabas yun sa bibig niya, paniniwalaan mo ba siya? Yes or no? 10 seconds po. May konteksto po kasi yun. Kaya dapat alamin natin kung ano yung konteksto para masabi natin na tama yung pag-unawa natin doon sa kanyang sinabi na bumaba mula sa langit. Kaya mamaya sa rebuttal, pwede po natin bigyan pansin yan, Pastor Mertz. Okay. So isa rin sa nabanggit mo, Brad Jepti, Pastor Jepti, sabi mo hindi ka bibigyan ng pangalan kung di ka umiral. Paano po kung meron na siyang pangalan talagang Jesus na nabanggit doon sa Biblia, tapos doon pa nangyari ang event na yon, doon pa nangyari sa Old Testament, maniniwala ka po ba na nag-umiral na siya? 10 seconds. So maganda yan. So yan yung iyong tungkulin sa pagiging negative na ipakita mo mamaya sa Old Testament kung meron na ba doon ng Diyos na ang pangalan ay Jesus, no, na proper name niya. So tingnan natin, kapatid. Siya sa atin natin. Next question. Itong mga Luke 1:30-35 na binanggit mo, I believe naniniwala ka naman siguro, galing ito sa Textus Receptus, Alexandrinus, Sinaiticus, Papyrus 72. Naniniwala ka ba sa mga manuscript na yon? Yes or no? Yes, pero hindi masyado akong pamilyar, pero naniniwala ako. Next question. Yes. It doesn't matter. Kung ang mga manuscript na yon ay nagsasabi na ang ating Panginoong Jesucristo ay umiral na noon pang panahon na yon, wala pa si Maria, maniniwala ka po ba? Kasi pinaniwalaan mo yung manuscript eh. Yes or no?
10 seconds uli. Kailangan makita muna natin kung anong konteksto nung sinasabi mong talata para masabi ko kung tama yung ibig mong sabihin, baka mamaya iba yung ibig mong sabihin doon sa nakasulat talaga doon. Kaya kailangan natin alamin, ilabas mo yun mamaya para dyan natin yan share sa atin. Next question. Okay. So, ang sabi kasi ng iyong talata, magmamana ng luklukan ni David, tama? Tama yung narinig ko dun sa talata mo? Yes, sabi doon. Okay. Narinig mo na ba na sinabi ni David na siya Panginoon niya? Yes. Sinabi ng gawa sapagkat si David ay propeta. So, ibig sabihin, pag sinabi propeta, pinagpahayagan ng Diyos ng mga magaganap sa hinaharap. So, ibig sabihin, dahil ito hinaharap, so natupad nga sa panahon ng ipanganak na ni Maria at nung ipagkaloob sa ating Panginoon Kristo ang tungkulin na ito. Kaya nga po parapisi, ibig sabihin, hindi pa nagaganap sa panahon ni David. Nakita pa lang niya ito bilang isang propeta. Next question. Okay, paanong nasabi ni David na ang tanong kasi ng Panginoon doon, tinatawag siyang Panginoon ni David. Paano siyang naging anak niya gayong siya'y Panginoon niya? Ay, maganda ang katanungan, bagamat hindi natin yung tinalakay, no? Paano? Okay, halimbawa kapatid. Halimbawa ikaw kapatid. Halimbawa yung anak mo naging presidente, hindi mo ba siya tatawagin presidente? Hindi mo ba siya igagalaw bilang presidente dahil anak mo siya? So, ibig sabihin, yung kasing sinasabi doon tungkulin. Bagamat anak ni David ito, ang Mesias, ay binigay nga sa kanya yung kapamahalaan na higit pa kaysa kay David. So, kahit anak niya ito, abay gagalang siya doon bilang tungkulin na binigay ng Diyos Ama. Next question. Doon din mismo sa Luke 1:30 to 35, ang sabi doon, maghahari sa angkan ni Jacob, di ba? So, according po sa Bible, saan po manggagaling yung maghahari sa angkan ni Jacob? Kay Maria lang ba o mula sa walang hanggan? Sa ating pong binasang talata, manggagaling siya kay Maria at kung dadagdagan pa natin ng ibang talata yan, galing sa lahi ni David. Next question. Okay. Sabi mo, ang Emmanuel ay hindi ang persona, kundi yung pangalan. Ang tanong ko po, yung Jesus po ba ay hindi mismo si Jesus? Hindi pangalan lang? Okay. Walang categorical doon, ano? Wala bang categorical doon? Okay. Okay, proceed. Okay, yung pangalan, kapatid, ito ay kinakapit na pagkakakilanlan doon sa persona. Di ba? Okay, so ang Jesus ay pinagkakinapit na pagkakakilanlan doon sa sanggol na ipinanganak ni Maria. At alam mo ba, sa kanilang panahon, hindi kagaya sa atin, hindi pwedeng bago yung pangalan. Kaya nga sa kanila yung, halimbawa si Abraham, tapos naging Abraham. Iba sa atin ngayon, naka-statistic eh. Yung pangalan ko, hindi pwedeng mabago kahit saan pumunta. So, okay. Maniniwala ka ba bro na may talata sa Biblia na nagsasabi na si Kristo ay sinugo ng Ama? Yes, wala tayong diskusyon dyan. Naniniwala akong sinugo siya ng Ama. Ang tanong lang, ano ba yung pagkaunawa mo sa salitang sinugo? Dahil kahit na si Juan, sa 1:6 ng Juan, ay sinugo din po siya ng Diyos. Okay, so wala po tayong argument. Pagdating sa sinugo, 100% naniniwala ko sinugo siya ng Diyos. Next question po. Okay. Naniniwala ka ba na siya sinugo ng Ama bago siya pinanganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan? Yes or no? Yes, by prophecy. Kaya nga po sa Deuteronomio 18:18, meron na pong prophecy na magbabangon ang Panginoong Diyos ng isang propetang katulad ni Moses. It doesn't mean na umiiral na si Jesus Christ per se, bago yung panganak ni Maria. But the prophecy, kasi yung pagkasugo, sabi mo. Next, okay. Okay, salamat. Tapos mga kapatid, Okay. unang Salamat ng ating negative sa affirmative. So shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Roberto Reyes, John 8 verse 58, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Finish. Shoutout din kay Prince Joel Sikot, Overcomer. Sabi niya, may Jesus na name nasa OT Bishop Mords, Hebrew 3 verse 18. Shoutout din kay Gerson Gomonid. Kung ani nga debate, okay. Shoutout din kay Jeriel Espinosa, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of dear Son, in whom we redemption through His blood, even the forgiveness of the sins. Ayan, shoutout din kay Darrell Arangers, patay daw. Shoutout din kay Kuis Christian, sabi niya, Jesus Christ is the Alpha and Omega, beginning and the end. At dito kay Hens Bretanola, Galatia 4:4, ang sinasabi rito ay
isinugo muna ang anak, Kristo, bago ipinanganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Patibay lamang na ang nag-exist na si Kristo bago pa ipinanganak ng babae at sa kautusan. Shoutout din kay Jonathan Orieta. Sabi niya, salamat sa pagkakataon na maghayag na si Jesus ay pinanganak ni Maria. Walang talata sa lumang tipan na may Diyos na dalawa o Diyos na nanganak. Bro Mords, hindi pwedeng dagdagan ang pangyayari ng pinagmulan ni Jesus. Siya nagsimula nung matupad ang hula. Shoutout din kay Lily Susmena. God bless Brother Jeff T. Eric Nogas or shoutout from Masbate, Bicol. Shoutout kay Jeriel, kay Eme Alfonso. Bro Jeffrey, parang ang view sa view ako ni Bro Mords dahil na din sa XMCGI ako at nauunawaan ko. Ayan. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa unang pagtindig ng ating negative. Brother Mords, your time start now. Okay, magandang salamat at salamat doon sa mga sagot, Brad Jeff T, no? Kung napansin po ninyo mga kaibigan, mga minamahal, is nagtanong po tayo unang-una is kung naniniwala ba siya na ang Panginoon mismo ay nagsabi na siya ay bumabang mula sa langit, no? Ang sagot niya hindi siya naniniwala. No, siyempre pag sinabi niya 'yan, automatically magninigit siya sa sarili niyang pinapatunayan. Natural, expected natin na no yung kanyang sagot. And then sabi din niya, hindi daw bibigyan ng pangalan kung di ka umiral. Hindi pa umiral. So it means umiral na nga kaya nagkaroon ng pangalan. Tinanong ko siya kung naniniwala ba siya sa Papyrus 72, Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinos, old manuscript kung saan galing yung Bible na ginagamit niya. Sabi niya naniniwala naman daw siya. Actually po, doon po sa mga codex na yon, mababasa po ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. No? Mababasa po yon. At kahit po, tingnan nyo po sa inyong mga interlinear ngayon, meron din po. Meron po tayong mababasa. Mamaya ipapakita natin yan. So sabi niya, magmamana ng luklukan ni David. Actually po, present tense po yun. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Diba? Present po yun. Kaya po, hindi po pwedeng prophecy pa lang. Ang Panginoon na nga yung mismo nagsabi na hindi siya magiging anak ni David dahil Panginoon nga siya ni David. Dahil nakita ni David sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. No? So makikita po natin, nagkakaroon po dito ng, kumbaga, inconsistency doon sa stand. But anyway, dahil nga po limitado po yung ating pagtatanong doon sa stand niya, mamaya idadagdag natin ulit, i-refresh natin at bibigyan natin na ng talata. However, this time, magpre-present ako, Bro Rasha, ng aking PowerPoint. Bro Rasha? Bro? Di kita marinig. Okay. Okay, X ko muna to, no? Okay, ayan, no? So bakit may pre-existence? I'm sorry. Okay, bakit may pre-existence ang ating Panginoong Jesucristo? Unang-una, matatandaan po, nagtanong po tayo kanina, no, na naniniwala ba siya ng Panginoong Jesucristo ay bumabang mula sa langit? Nandyan po yung talata sa screen. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Hindi po makakababa yung propesiya lang. Kasi po, itong bumaba na ito, ang word po na bumaba ay isang action word. Hindi po makakababa ang hindi pa nag-exist, kaibigan at mga minamahal. No? Pag sinabi pong bumaba, yan po ay isang action word. Hindi po siya ibinabalang sa langit. Bumaba po siya mula sa langit. Kaya kung wala pong pre-existence, hindi po siya makakababa. Kung propesiya lang siya, paano siyang bumaba? Action word niya, akong bumaba, akong mula sa langit. Alam nga naman, hindi siya yung bumaba, magiging kasinungalingan yan. Diba? Hindi upang gawin ko ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So isinugo nga siya, kaya siya bumaba. No, ibabalik natin dito. Breakdown natin to. Ito yung pinaka-common, di ba? Very explicit kasi itong verse na to. Kung alam niyo po yung principles of interpretation na syntax and semantics, dito maganda yon. Ito, sabi dito, who although he existed in the form of God, yung word po dyan ay nasa present active participle, no?
did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking a form of a servant and being made in the likeness of man. Kita niyo po, merong first existence in the form of God, but he emptied himself. Paano niya i-empty yun kung wala siyang first existence? Taking the form of a bondservant, being made in the likeness of man. Paano siya makakakuha ng isang form of a bondservant kung wala nga siyang existence? Made in the likeness of man. Pag sinabing made in the likeness of man, ginawa lamang po siyang katulad ng tao. Di ba? Emptied himself and taking the form of a bondservant. Ibig sabihin, hindi siya makakakuha ng isang form ng bondservant made in the likeness of man kung wala siyang unang existent in the form of God. Yan po yung breakdown natin. Ito po, no? He existed in the form of God, therefore, there is a pre-existence. It was his prerogative not to remain equal with God. He emptied himself. If there is no pre-existence, there's nothing to empty. Ano pa yung i-empty niya? Iwala nga siyang existence, di ba? And then he took another morphe or form or nature or servant in the likeness of man, or nature of servant in the likeness of man. Therefore, you cannot take another nature without the existing nature. That's the principle dyan. No, if you look at the syntax of the text, mayroong unang existence na inempty niya bago siya nagkumuha ng isang existence, ng isang form of a servant. Now, let's look at another verse. Kaya nga sinabi ng John 1:14, at nagkatawang tao ang verbo. Now, i-ano niya tayo dyan mamaya, verbo yan, ito. The point there is that yung word kasi na nagkatawang tao dyan, yung verbo, nakita at tumahan nila, alam natin yung pangalan niyan, ang Panginoong Jesucristo yan eh. Pero yung word na nagkatawang tao or ginomai doon sa Greek is an action word. Kung verbo lang po talaga yan, paano po siya magkakatawang tao? No? Hindi sana ang sinabi dyan, pinagkatawan ng tao ang verbo. O binigyan ng katawang tao ang verbo. Hindi eh. Ang verbo mismo ay nagkatawang tao. Action word po yan sa Greek. Hindi po yan pwedeng basta na lang natin sabihin ito, ganitong kahulugan. No, meron pong Greek text na nagsasabi na yan ay action word. Kung hindi siya existed as a person, kung hindi siya, walang existence, sabihin natin, paano siya makakagawa ng isang action word? No, ito pa yung isang talata. In Galatians chapter 4, verse 4, tingnan niyo po ulit yung syntax of the text. He was called son before he was sent. Sabi dito, but when the fullness of the time came, ibig sabihin may oras na hinihintay. God sent forth His Son. Ibig sabihin, God sent forth, pinadala siya, and then born of a woman, pinadala siya at ipinanganak siya dito ng isang babae, born under the law. Hindi po born of a woman, then sent by God under the law. Hindi po ganun. Kundi sent forth His Son. Yung anak po yung ipinadala, kaya siya ipinanganak ng isang babae, born under the law. Kung babalikan niyo po yung kanina, meron po konektado po yan dito. He already existed in the form of God. No? Mamaya itatanong ko yan yung pinakamalalim na kahulugan yan. No? But he emptied himself, taking the form of a bondservant. No? Kaya nga po siya ipinanganak under the law. Kung napapansin niyo po, meron po talaga siyang existence na before pa siya pinanganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan. God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Ito pa, siya mismo ang bumaba, gaya na sinabi ko kanina, bumaba akong mula sa langit. Kung propesya yung bumaba, hindi po yan sasabihin magiging, pero sabi niya kanina is hindi siya naniniwala dito. So lumalabas, parang hindi ito totoo. No? So kung ikukunik niyo po dito, kaya siya bumaba dahil pinadala siya ng Ama. Kaya siya pinanganak sa ilalim ng kautusan. Pero kung makikita nyo talaga siya mismo ang bumaba dahil isinugo siya ng Ama. Hindi po makakababa mula sa langit ang walang existence. So it's hard to argue sa verse na to kasi very explicit and literal, no? So Bro Rasha, ilan na lang ba yung time ko? Bro Rasha? So nagtanong po tayo sa kanya kanina, no? Na naniniwala ba siya sa manuscript? Makikita nyo po dyan, sabi niya, naniniwala naman siya. Kung napapansin nyo po, yung Jude 1:5, nasa screen po ninyo, ayan po ang linaw ng word na Jesus. Ang term po niyan, Jesus, having saved a people out of the land of Egypt. Interlinear nyo po, i-check nyo po lahat. Jude 1:5.
out of the land of Egypt. Jesus po, Jesus o, ayan o, kung napapansin nyo. Diba, Jesus. So, ibig sabihin, sabi niya kanina, hindi ka bibigyan ng pangalan kung di ka umiral. Ibig sabihin, dahil may pangalan ito, may pre-existence nga. At ito po ay nakasulat sa Papyrus 72, which is sinasang-ayunan niya naman, sa Codex Sinaiticus at Vaticanus, malinaw na nandun to. Ipapakita ko yan mamaya sa rebuttal ko. No? So, malinaw na ang talatang ito ay nagpapatunay ng pre-existence. Dahil paano siya makakapagligtas ng kanyang sangkatauhan? Alam nga naman, tututulan ko ito. Yun yung sinulat ng mga writer eh. Di ba? Alam nga naman, ako lang yung nagsabi nito. Andyan, no? Interlinear, sa Greek po yan galing. No? At naniniwala naman daw sa dyan. So kung tututulan niya to, magiging kontra siya sa una niyang sinabi. No? Kasi Papyrus 72, Christos po yung nakalagay doon. So malinaw na ito'y pre-existence. Kasi yung land of Egypt na sinasabi dito, yung sa nangyari sa Exodus pa. Kaya hindi po mangyayari ito kung walang pre-existence. So malinaw, di ba? No? Malinaw, ayan ha, pinakita ko lang sa inyo. Jesus, ayan po, naka-highlights po siya, no? So, having saved a people out of the land of Egypt, no? Kung makikita po ninyo, paano niya niligtas sila? Siya pala yun, nandun na pala yung existence niya. Kaya pala, alam nga naman, ito mahirap, hindi ako pwedeng magsabi na hindi ito totoo. Kasi sinabi ito ng mga author ng mga nauna pa sa atin, no? Kaya paanong tututulan to ngayon? I'm expecting naman na maganda yung magiging cross-examination niya sa akin, but I don't believe na mayroon pang ibang ano dito. No? So bro Rasha, yun na muna. Diyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Brother Mords ng GGCC. At dahil tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Jeff P., 7 minutes, your time start now. Yes, rinig ako? Dinig. Okay, ready ka na, Pastor Mords? Okay, sige. Salamat. Okay, salamat. Ang gusto kong balikan yung huling ginamit mo, Jude chapter 1 verse 5. Binanggit mo dito, yung salita kasi dito na mailigtas ng Panginoon, yung mailigtas, yung salitang ligtas dito, ang sabi mo, ito ay Jesus. Tama o mali? Sabi po ng nagsulat, kasi po pinakita ko po sa screen na meron pong Jude 1.5 talaga sa ancient manuscript, even Codex Vaticanus at saka Sinaiticus at Papyrus 72, sila po yung nagsulat niyan. At saka binasa ko lang po. Okay. No? It means sila po naman yun kanina. Okay. So, kung yung pangalang magligtas dito ay Jesus, ang sabi dito sa pagkakasalin sa Tagalog, nang mailigtas ng Panginoon. Sino yung Panginoon na nagligtas? Sino yung Panginoon na nagligtas? Mula sa mga Ehipto. Sabi po doon sa pinakita ko sa inyo at sa sinang-ayunan mo namang mga manuscript, Jesus po yung nakasulat. Kasi po sinabi doon, even tinanong naman kita kanina sa Papyrus 72, ayon ka naman doon sa mga pinanggalingan ng translation, Jesus may Christos. Mamaya papakita ko sa inyo yung variants ng readings na yan para makita talaga ng live audience kung ano yung nakasulat doon sa mga original text. Sige. Okay. So, tama ba yung pagkakasalin dito sa Tagalog? Tama ba yung pagkakasalin dito sa Tagalog na nakalagay na nang mailigtas ng Panginoon? Tama ba itong pagkakasalin dito o mali? Bro, hindi ko narinig yung tanong mo. Pakiulit po, pakitimes ko lang muna. Okay, linawin ko ha. Ang tanong ko kasi bro, tama ba ang pagkakasalin dito sa Tagalog? Ang sabi kasi sa Tagalog na nang mailigtas ng Panginoon. So, tama ba itong pagkakasali nito na nang mailigtas ng Panginoon? Tama ba ito o mali? Tama siya in the sense naman na yung Panginoon dyan ay Jesus doon sa original manuscript. Okay? Sinagot ko na po, Bro Rasha. Mailigtas, it means, yung word po dyan na nang, it means present po siya, pero yung tinutukoy ng pangyayari ay yung doon sa Ehipto mismo. So, next question na. Okay. So, ang nagligtas para sa iyo doon sa Ehipto ay hindi ang Ama, kung hindi si Jesus. Yes or no? Sandali lang. May sumasapaw. Sandali lang. Bro Rasha? Yes. Okay. So, para sa iyo, yung nagligtas doon sa Ehipto ay si Jesus, hindi ang Ama. Yes or no? Si Jesus hindi daw ang Ama. Yes or no?
Ayon sa talata, hindi ayon sa akin. Kasi Jude 1:5 yung ginamit ko, malinaw naman po na sinang-ayunan mo na hindi ka kontra dun sa mga codex na yon, at saka mababasa naman na si Jesus. No, kaya yes ako doon. So ibig sabihin, pinapapili lang naman kita kapatid, no? Hindi naman yes or no, tanong ko kung si Jesus ba o ang Ama. So alin ang sagot mo talaga? Sino ang nagligtas do sa Ehipto? Si Jesus o yung Ama? Alin do sa dalawang sagot mo? Sa ginamit kong talata si Jesus. Kung meron akong hindi pa nabanggit, hindi pa kasama yon. Okay. Salamat. Naniniwala ka ba na ang nagligtas sa mga Israelita ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Yes or no? Yes. Kabilang naman din po ang ating Panginoong Jesucristo. However, wala pa akong nilatag tungkol sa ganyan at hindi rin po patungkol sa Diyos ni Abraham at ni Jacob ang tema ng ating debating ito. Next question. Okay. Dahilan ba sa hindi yun yung tema, ay hindi ko ba yun pwedeng itanong sa iyo? Yes or no? Yes po. Kasi po yun po yung ating rules. Bilang respeto po sa ating rules, gaya ng ginawa mo rin kanina, hindi mo rin sinagot yung hindi mo rin po nilatag. Next question. Okay. Yung tanong ko, Pastor Mords, kaya ko tinanong yung kasi ginamit mo ang Jude 1, chapter 1, verse 5 tungkol sa pagliligtas sa Ehipto. Kaya tinatanong kita kung sino yung Diyos na nagligtas sa Ehipto. So hindi ako lumalayo doon sa talata na ginamit mo. Pero okay naman kasi sinagot mo na yun na yung Panginoong Jesucristo. So klaro naman yun na yun yung kasagutan mo. I respect that, kapatid. No? So punta ko doon sa iba pang ginamit mong talata. Balikan natin yung Juan 6:38. No? Ginamit mo yung Juan 6:38 na ako'y bumabang mula sa langit. Pagdating sa talatang 48, ang sabi ng Panginoong Jesucristo dito, ako ang tinapay na bumabang mula sa langit. Sabi mo kanina, action word yun. Hindi pwedeng yun, literal talaga yun. Direkta. Ang tanong, nung sabihin ni Jesus dito sa verse 48, na, John 6, no? John 6. Nang sabi niya, ako ang tinapay, ang tanong ko sa iyo kapatid, yung bumaba sa langit, literal ang pagkakasalita, tinapay ba si Jesus na bumaba sa langit? Tinapay siya? Yes or no? Hindi siya tinapay, kaya nga po ako persona po yung sinasabi. Therefore, yung figure of speech dyan, yung tinapay. No, typological po yan kung sa hermeneutics na magbasa typology po yan. Pero yung person talaga niya, ako. Di ba? Kung titingnan mo yung talata, ako. Di ba? Siya mismo. Okay, next question bro. Okay. Sabi mo typology yung tinapay, pero wala ditong nakalagay na typology. Ito'y literal na nakalagay. Sabi ni Kristo, ako ang tinapay. No, klaro yun. Pinapatunayan ni Kristo na siya'y tinapay na bumabang mula sa langit. No? Sabi pa dito sa 30, dito sa 51, sa verse 51, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Plain reading, si Kristo ay tinapay na bumabang mula sa langit. Bro, ito yung pinaliwanag. Signal mo? Ano yung ganito bro, paulit na lang bro. Okay, sige. Sa ngayon dito sa talatang 51, ako ang tinapay na bumabang mula sa langit, walang koma, walang pundok dito, kung hindi klaro, plain reading, na sinabi ng Panginoon Hesus na siya'y tinapay na bumabang mula sa langit. Ang tanong ko sa iyo, yung bumababa sa langit, sang-ayon dito, na sinabing ako ay tinapay, yung bumababa dito ay tinapay, yes or no? No. Hindi nga po kasi nagsasalita na nga po yung persona diyan, ako. Ibig sabihin, he is talking about the life. Kasi yung tinapay, kung titingnan mo po yung typology, yun yung nagbigay buhay sa Israelita nung nasa wilderness sila, no? Kaya po yung pong pagbigkas ng tinapay is a typological po yan. Meron po kasing typology of Jesus. Halimbawa po yung lamb of the Passover. Ay ibig sabihin is kordero na literal na hayop. Okay. So, ibig sabihin, naniniwala ka na ang talatang ito mayroong typology. Ibig sabihin, ipinaghiwalay mo yung ako at yung tinapay. Pinaghiwalay mo yung ako at yung tinapay. Sangayon kay Jesus, ano ba talaga yung bumaba na sinabi niyang ako? Sangayon sa letra por letra sinabi niya dito, alin ang bumaba? Tinapay ba o hindi tinapay?
Ay, ang linaw, hindi tinapay. Ako. Typology nga po, bro. Kasi po, pag sinabi pong... Time na, bro. Okay, so dyan nagtatapos Bitin. first stage ng ating debate. So, shoutout muna sa ating nasa live kay April Jane. Sabi niya, type yung tinapay na bumaba. Ante-type yung si Christ yung bumaba. Foreshadowing yun. Shoutout din kay Kuis Christian. Kahit ano pang retoke mo, bro, walang mag-iba. Shoutout din kay Jeramel Amlon, Pastor Jeramel, sabi niya, nako, gusto niya iliteral na tinapay. Anong tinapay yan? Binangkal? Shoutout din kay Pastor Eric Villanueva. Itong si Jeff T, tumatakbo ito sa debate namin dati. Dahil nakapag-isip-isip ito na kapag lumaban ulit ay tiyak mas malala pa ang abutin na aral nito about sa Godhead or one God. Ayan. Shoutout din mga kapatid kay Inom na lang tayo tubig. Roberto John Reyes. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una, Juan 6:62. Shoutout din kay De Mateo Arnaldo. Kahit ano pang paliwanag nyo, sulpot pa rin kayong lahat. Shoutout din kay Amy Alfonso. Basta kahit di ako same sa view ni Bro Jeff T, love ako niyan kasi nandun yung respeto niya. Kahit kaiba-iba ang paniniwala natin, but doesn't mean isasara mo na tenga mo sa mga against faith mo. Shoutout din kay John Christian Pepeto. Isa lang ang Diyos ni Abraham, hindi tatlo. John Garcia, sabi niya negative. Sabi ni Apple Jomarlo, ingon ani unta kahanay. Shoutout din kay Jeriel Espinosa, for in the dwelt all the fullness of the Godhead bodily. Colossians 2 verse 9. Shoutout din sa ating mga nasa live. Kay Brother Mario ng MCJ, Bro Jeff T, hindi nag 10 seconds si Morge. Doon mo dalhin. Wala. Okay, wala yung comment. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Brother Jeff T, 10 minutes ulit. Rebuttal, your time start now. Okay, so maganda, no? Maraming salamat. So salamat sa iyo, Pastor Mord. So yan lang naman ang gusto kong mga talakayan. Okay. So bigyan natin pansin to mga kapatid, wag na nating patagalin. Ginamit po ni Pastor Mord yung John 6 verse 38. Nang sabi dito, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Okay. So ginamit niya yung salitang bumaba akong mula sa langit at idiniin niya na ito daw talaga si Kristo, literal. Physical, katawan, kasi sinabi ni Kristo na ako'y bumabang mula sa langit. Pero nung tanungin natin siya dito sa John 6:51, ang sabi ni Kristo, ako ang tinapay. Ang nangyari, yung tinapay, ginawa niya ng kahulugan, pero yung ako'y bumaba, yung ako, inihiwalay niya. Pero sabi dito, klaro, ako ang tinapay. So ibig sabihin, kung i-contextualize po natin ito mga kapatid, at kung alam natin, yung tinatawag na messianic prophecy, yung sinabi ni Jesus Christ sa 38, mga kapatid, ito po ay isa pong mahiwagang salita. Ano? Hindi po okay, meron kang literal na nabasa, ayun na ang kahulugan. O, example, doon sa aklat ng Mateo, sabi ng Panginoon Hesus, letra por letra kay Pedro, sinabi ni Jesus kay Pedro, lumagay ka sa likod ko, Satanas. Klarong-klaro yun, wala namang pagpapasubali doon. Si Pedro, si Satanas. Ibig sabihin ba, dahil literal na sinabi ni Jesus Christ yun, kay Pedro na si Pedro si Satanas, si Pedro na bumismo si Satanas, hindi po ganon. Kaya nga ipinaliwanag dito, no, ng Panginoon Jesucristo ano ang kahulugan ng kanyang salita na bumabang mula sa langit. Abay, klaro po ang sabi niya doon sa talatang 51, ako ang tinapay na buhay na bumabang o nabumabang galing sa langit. So ito pala, itong chapter 6 ng John, lalo na mula sa 38, tumutukoy po kasi ito sa tinapay, yung salita. Kaya nga po sa ginamit niya yung John 1:14 kanina, no, ginamitan na naman niya ng Greek. Actually, wala naman akong problema kahit literal o ano yung pagkakasalita dyan. Tandaan natin, gaano man kaliteral yan, it's always subject for interpretation. Kaano pa po kaliteral ang pagkabasa mo dyan, yan po ay kailangan pa rin unawain by interpretation at by context, biblical context. So, dito, klaro, no, hindi po literal na pagbaba ang pinag-uusapan dito. Kung hindi, yung tinapay ang bumaba. No? Ay, kapag binasa nyo pa nga po dito, sabi dito, kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya mabubuhay magpakailanman. Pagdating po sa baba, ang sabi ng Panginoon Jesucristo,
yung kanyang laman, ay yun yung tinapay. Tunay na pagkain, yung kanyang dugo ay tunay na inumin. Literal yun. Di ba? Pero bakit kahit gaano ka-literal yung pagkakasalita, ayaw naman natin inom ng alak, ng dugo ni Kristo? Walang dugo tayong iniinom. Bakit kahit gaano ka-literal yung pagsasalita ni Jesus Christ? Yun, inuunawa natin. Kasi hindi ibig sabihin na may literal ka nakita, ayun ang kahulugan. Uunawain natin. So ano po yung ibig sabihin nun? It's a symbolic prophetical word ng ating Panginoon Kristo na yung kanyang mga kaharap hindi ito maintindihan, no? Sabi pa nga niya, pakaikainin niyo yung aking yung aking laman. Kaya sabi ito sa verse 60, marami nga sa kanyang mga alagad nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang nakakarinig noon? Datapot pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito sa kanila sinabi ito, ito bagay na kapagpapatisod sa inyo. Kasi alam ng Panginoon, yung sinasabi niya, yun ay may kahulugan. Alam niyo kung may kahulugan yun. At anong kahulugan? Ang sabi sa 63, pinaliwanag din ng Panginoon Kristo Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So yung mga sinasalita pala ng Panginoon Kristo, yun yung sinasabi niya, tinapay na bumabanggaling sa langit, kasi ito yung salita ng Diyos na ibinigay sa kanya para kanyang sabihin. Okay, balikan ko yung sa patalata na binanggit kanina ni Pastor Mords doon sa Jude chapter 1 verse 5. Tinanong natin kung sino ba yung nagligtas sa Ehipto. Nasabi niya hindi niya tinalakay pa yon. Doon pa man binanggit kasi niya doon na yun doon ibig sabihin doon ng Savior ay nagligtas sa Ehipto, yung Savior na salita, no? Yun po, naniniwala ako doon sa salitang Jesus. Ang ibig sabihin doon, ililigtas ang kanyang bayan. Ay kahit naman sa Mateo 1:21, nandun yun Tatawagin mong Jesus sapagkat ililigtas ang kanyang bayan. Kasi Yeshua po yun. Hebrew word po yun, ang ibig sabihin salvation. No, general po yun, salvation. Ikinapit sa ating Panginoon Kristo, bakit? Gawa 5:31. Sapagkat siya pinadakila ng kanang kamay ng Panginoong Diyos upang maging Panginoon na tagapagligtas. Kaya sa Panginoon Kristo, ginawang tagapagligtas. Nino? Ng Diyos ng ating mga magulang. At sabi doon sa talatang 30, yung Diyos ng ating mga magulang, sabi ni Pedro, ay binuhay ang kanyang lingkod na si Jesus. So makita natin, kaya tinanong natin siya kanina, kung sino ba yung Diyos na nagligtas sa mga Ehipsyo, sa mga Israelita sa Egypt, kung si Jesus mo yung Ama, ang sagot po niya ay ang Ama. Ang sagot ni Pastor Morse ay si Jesus. Pero sabi po dito, no, sa Gawa 3:13, ang Diyos ng ating mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ay nilwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus. So, ito palang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, may lingkod ito, ng pangalan ay Jesus. Ay sino ba yung Diyos ng mga magulang na sinasabi? Ay sabi po sa Juan 8:54, sabi ng Panginoon Kristo, tungkol sa aking Ama, na sinasabi yung siya inyong Diyos. So mismo yung mga Hudyong kausap niya, sinasabi niya na yung kanyang Ama, yun yung kinikilalang Diyos ng mga Israelita. At klaro din, sinabi din ng Panginoong Kristo yan. No? Na yung nagbigay ng tinapay doon sa ilang, nandito din naman yan, sa John 6 Yung nagbigay ng tinapay sa inyo, sa inyong mga magulang sa ilang, sabi, ang Ama, ang aking Ama, ang nagbibigay ng tinapay na buhay. So tagapagbigay ng tinapay ay ang Ama, both spiritually at yung nangyari sa ilang. So, hindi po si Jesus Christ, no, inaasahan natin kanina kasi sabi niya, nasa Old Testament, may mababasa siya doon na pangalang Jesus, no? Sinabangan natin kung ano ba talaga yung pagkakasabi doon. Kasi tayo po mga kapatid, hindi naman tayo tumatay dito para saraduhan yung isip natin. Kung ano man ang ipahayag ng ating mga katunggali dito, sinisiyasat at sinasaliksik natin kung tama ang pagkaunawa. Sabi ko lahat ng binabasa natin subject for interpretation. Di ba? So dito, ito pong Jude 1:5, hindi po to supported doon sa pre-existence na sinasabi po ni Pastor Mords. Isa pa ginamit po niya dito, yung Pilipos 2:6, no? Ang sabi dito, bagamat siya ay nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring panangnan. Ang ginamit niyang translation yung emptied himself. No? He emptied himself. Ang tanong, kailan ba sinulat ang Pilipos? At kailan nangyari ng Panginoong Kristo ay nasa kalagayan Diyos, ngunit hindi niya ginamit yun at siya ay nag-anyong alipin. Yung mga Pilipos ay sinulat ng ating Panginoong Kristo
ay nakakita sa langit, dapat natin po maunawaan yung tinatawag na plan of redemption. Opo? Sa plan of redemption po kasi, meron po kasi yan ng restoration of all things. Restoration of the lost image and likeness of God in humanity. Kaya ang sinasabing form po dyan, bagamat ibang termino ginamit dyan, form, no? Kung di ako nagkamali, Pastor Morpe, tama ba ako? Ang ginamit dyan? Ayan. Yan po yung nangangahulugan kapag unawain natin ang Bible context dyan, doon po sa Hebrews chapter 1 verse 3, siya po yung tinawag naman na, salamat bro, express image of the Father. No? So, kailan ba si Jesus Christ nag-express image of the Father? Nung siya po ay pinanganak na ni Maria dito, siya po yung naging ikalawang Adan, sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 15. Siya po yung second Adam. So si Adam, the first Adam, sa ngayon sa 1:26 ng Genesis, siya po yung image and likeness. Siya po yung original image and likeness ng Diyos na create na tao. Because of sin, dahil sa nagkasala, kaya po, ang ginawa po ng Diyos sa kanyang plan of redemption, i-redeem niya si Adam. No? Kaya yung po nawala kay Adam yung glory, image and likeness, ito po ay ikinapit sa ating Panginoon Jesucristo. Ang tanong, kailan nangyari yun? Before pa yung panganak ni Maria? Yun po salitang anak ng Diyos. Kung makita niyo po yung salitang anak ng Diyos, ginamit natin kanina, ang sabi doon sa 1:35 ng Lucas, tatawaging anak ng Diyos. Hindi po ba? Kasi nabi tatawagin, hindi pa natatawag. Hinihintay natin na i-rebat ni Pastor Mords yung talatang ginamit ko. Hindi naman po kasi ginawa-gawa ko yun. Binasa ko po yun sa 1:30, mula 30 hanggang 35, na sabi doon, tatawagin ang pangalang Jesus. Tatawagin. Sino tatawagin Jesus? Yun po sanggol na ipanganganak. So, ibig sabihin, hinihintay natin na kanyang i-rebat yun at pabulaanan niya na yung nakalagay doon na tatawagin ay natawag na. Kaya nga kanina, hinihintay natin yung sabi niya na may mababasa na sa Lumang Tipan ay tinawag ng Jesus. No? So, nakita ko yung Jude 1:5, hindi po siya angkop doon. No? Kasi hinihintay natin sa Old Testament. Hinihintay natin sa Old Testament. Eh, ginamit pa rin po niya, Jude, sa New Testament pa rin. So, ibig sabihin, subject for interpretation and understanding na naman ito, alam natin, hintayin natin sa kanya, kung nasan ba talaga sa Old Testament. No? Na may umiiral na doon na dalawang Diyos na isa'y pangalan ni Jesus. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Mords ng GGCC. Your time start now. 7 minutes. Yung pag sinabing Diyos ng Israel ay iisa lang talaga yon. Wala siyang kasama. Yes or no? Yes, klarong-klaro po yan, kapatid. Sa unang kautusan, Exodus 20 verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. At maraming talata, kagaya sa 2 Kings, chapter 19 verse 15, no? Hindi ako nagkamali. Ang Diyos ng Israel, siya lamang ang Diyos, siya yung lumikha ng langit at lupa. Sa Deuteronomy 4:35-39, wala nang iba. So yung wala nang iba po, klaro po yun, wala na talagang iba. At sa unang Kronika 20:17, nandun din po yan. Next question po. Sa Isaiah 52:12 is may nabanggit po dyan na Lord of Israel, God of Israel at saka YHWH. Babasahin ko po yung talata. Ang sabi dito, sapagkat kayo'y hindi magsisilabas na nagmamadali o magsisilabas man kayo na takas sapagkat ang Panginoon, YHWH, ay mapapauna sa inyo at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay sa likod. Alin dito yung sinasabi mong Diyos? Yung YHWH na nasa una o yung Diyos ng Israel na bantay sa likod? Iisa lang yan, kapatid. Kung makikita mo, ginamit yan puro colon at semicolon. Negative. Malinaw po, kahit semicolon po yan, ang function po kasi ng semicolon is pinag-ugnay niya yung dalawang phrase na hindi po, na nagkakaroon ng magkaiba pong ideya. It means contrasting idea ito. May isa na nasa una at may isa na nasa likod. Alin po dyan ng Diyos ng Israel? Alin daw doon? Affirmative, meron ka bang counter objection? Wala na. Sasagutin ko naman yun eh. Sasagutin ko naman po yun. Okay, so alin daw doon, bro? Proceed ka, bro. Pareho po yun. Isa lang kasi yun eh. Ang sagot ko nga doon, iisa lang po yan. No? Ayan ang sagot ko, kapatid. Ulitin ko. Yung kasi yung pinakita, ikaw na mismo nagsabi, yung nasa taas, pangalan, YHWH. Description yung nasa baba, Diyos na Israel. So yung YHWH, yung Diyos ng Israel. Klarong-klaro naman dyan kahit isa talata, kapatid. Walang pinapakita dalawang Diyos dyan. Isa lang dyan, ang Diyos.
ang Diyos ng Israel na tinawag na YSWH. Next question. Okay. Sabi ng talata, sapagkat ang Panginoon ay magpapauna sa inyo, semicolon, then the contrast is, at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay sa likod. Bakit pa sasabihin merong nauuna at merong sa likod kung iisa lang din naman pala? Okay. 10 seconds. Hindi yata napansin ni Pastor Mords na ito po ay meron po itong narrative. Si Isaias ay nagsasalita na sinalita daw ng Panginoong Diyos sa kanya at the same time sinabi din ni Isaias na ang Diyos ng Israel ay magpapauna. Kay Isaias, ang sabi niya sa Isaias 46 verse 9, sabi mismo ni Isaias, ang sabi ng Diyos, pakinggan niyo Israel, alahanin niyo mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. So ibig sabihin, hindi pwede na magkakaroon ng banggaan dito. Magiging sinungaling ang Diyos kung sinasabi niya na sa ibang talata niya kay Isaias na walang iba liban sa kanya, pagkatapos pagdating dito meron pa palang iba. Magiging sinungaling ang Diyos niyan. Ay hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Next question. Ang tanong ko, bakit pa sinabi na merong isa sa likod at isa sa harap kung pareho isa lang din naman pala yun? Bakit inisa-isa pa? Yun yung point ng tanong. Sige, pakisagot po. Anong pakiulit niya? Ano ibig sabihin? Ano yung pakilinaw nga? Bakit may? Ang point ko, Brajite, bakit inisa-isa? May mapapauna at may nasa likod na magbabantay kung pareho din naman pala. Okay. Oh, salamat. Bakit nga ba? Okay, tandaan natin, ang ibig sabihin lang kasi dyan, na ang Diyos ng Israel, siya yung nangunguna sa kanila, at kahit sa likuran nila, binabantayan sila. Hindi naman nag-iibig sabihin na dalawa ang Diyos dyan. Kasi ang Diyos ang nangunguna sa kanila, at binabantayan sila sa likuran. Napansin mo, nung naglalakad sila, mayroong haliging ulap, mayroong tinatawag na apoy, di ba? Sa gabi, ulap sa araw. Wala talaga akong nakita dito, kapatid, na sinasabi na mayroong dalawang Diyos. Una, ang prinsipyo, magiging dalawa at magiging sinungaling ang Diyos. Sinabi niya na sa 56:9, wala nga siyang kasama, walang katulad. Kahit doon sa 45, talatang 12. At sa iba pa, mga talat, dami dyan eh. Na wala talaga siyang katulad, wala siyang kasama, walang ibang Diyos liban sa kanya. So, ibig sabihin, kailangan lang natin ditong isaayos yung ating understanding. Next question po. Sabi mo, dun sa size, iiwanan kita dun kasi magulo na eh. Sa size po, sinabi mo na yung tinapay, nabuhay yung bumaba, yung tinapay. Ayaw mo kasi sa typology eh. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Sino daw po yung aakyat? Sino? 10 seconds. Anak ng tao. Time stop. Objection. Anong objection, bro? Malinaw naman po, di ba, pag magtatanong tayo ng pangalan at malinaw yung tanong, bakit i-object niya at iti-10 seconds niya? Malinaw kasi sa talata eh. Bakit kailangan niya mag-10 seconds doon? Okay, so... di ba may rules tayo dyan? Oo, so nagtatanong ka doon sa technicality ng 10 seconds. Pastor Jeff T, meron ka bang counter objection before ako mag-clarify? Wag na bro, Okay. Magbigyan na lang natin yung gustong sagot ni Pastor Words. Magbigyan na lang natin. Okay, O, dali nung take usap. Okay. Ganito. Sa 10 seconds kasi, ayon sa ating rules, kung hindi masagot ng direkta or hindi ka makapili ng sagot sa 10 seconds ka. So, pero gusto kong malaman muna yung decision ni Jeff T kasi sabi niya pagbigyan sa pagsagot. Gagamitin mo yung 20 segundo, bro? Yes, gagamitin ko, kapatid. Okay, so ganito. Brother Morge, paulit nga yung tanong, bro. Ang sabi ng 62 ng John, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Sino po yung umaakyat? Na sinasabi ng talata. Sino yun? Okay. Ang sabi po dyan, anak ng tao. Ang prinsipyo po ng Biblia, pag anak ng tao, ito po'y tao. Ipinanganak po ito. Sinagot ko. Wait lang. Ganito. Isang objection lang every question, mga kapatid ha. Ngayon, pero ganito, Brother Jeff T, sa tanong na sino, bro, naghahanap ito ng pangalan or noun. However, Brother Morge, hintayin mo yung 20 segundo niya, bro. Pag wala siyang mabanggit, pwede kang mag-object. Again, Brother Jeff T, 20 seconds ito. Sino daw? Proceed. Sinagot ko na po, Mr. Moderator. Sang-ayon sa talata, anak ng tao. Klaro po doon sa talata eh, anak ng tao. Ang prinsipyo, pag anak ng tao, tao ito, anak ito ni Maria at ni Jose.
Kaya dapat ang unawain ni Pastor Morse dito, ano yung ibig sabihin ni Kristo na yung anak ng tao ay umakyat sa kinaroroonan niya ng una. Okay. Next question. Yung anak ng tao na umakyat sa kinaroroonan niya ng una, ano po ba yung kanyang pangalan? Ang pangalan ng anak ng tao ay ang Panginoong Jesucristo. Maliwanag, ang tinatanong mo, anak ng tao. Yung anak ng tao, klaro, sa Lucas 1:30 hanggang 35, ito po ay ang Panginoong Jesucristo, pinanganak ni Maria, tinawag na Jesus. Hindi po pre-existence yun. Next question. Next question. Therefore, dahil umaakyat ang anak ng tao na ang ating Panginoong Jesucristo pala, doon sa kinaroroonan niya nung una, ibig sabihin, siya din yung bumaba mula doon. Yes or no? Yes or no? Okay, no. That is a typology. Ikaw nga nagsabi, no? Ikaw mismo nagsabi kanina. Actually, ako sinabing, hindi ako niniwala sa typology. Pinaliwanag ko nga kanina, kung nakikinig ka, sabi ko, may kahulugan ang John 6. Objection, proceed. Malinaw kasi yung topic natin. Inamin niya na po kasi kanina na itong anak ng tao dito ay ang ating Panginoong Jesucristo na umaakyat sa kinaroroonan niyo ng una. Bakit nung bumaba, hindi niya aaminin na siya pa rin yun? Okay. So, hindi siya yung kinaroroonan ng una. Okay. So, nag-object ka doon sa pag-sagot. Brother Jeff T, proceed bro. Counter tayo. Pastor Morse, wag ka masyadong natataranta. Bakit? Sumagot naman ako, klaro naman yung sagot ko. Hintayin mo matapos yung sagot ko. Okay. Di ba? Kasi may paliwanag naman ako eh. Kung hindi mo matanggap yung paliwanag ko, okay lang yan, nasa iyo yan. Ang mahalaga, sinasagot ko ayon sa katanungan mo at ipinapaliwanag ko ayon sa paniniwala ko. Okay. So dito mga kapatid, ang importante lang sa moderator yung sagot ni Brother Jeff T na no. Pero doon sa pagpapaliwanag, kahit pa nagsisinungaling siya dito or nagsasabi ng totoo, tuloy-tuloy pa din yan. Pastor Jeff T, 20 segundos sa iyong no. Proceed, Pastor. Yes. Naniniwala kasi ako na ang salita ng ating Panginoong Jesucristo niyan ay hindi literal. Madaming sinasabi ang Panginoong Jesucristo na pagbabasa mo parang literal. Halimbawa, sa 1:8, nung sabihin sa kanya, sino ka baga? Ang sabi niya, yun pa rin aking sinabi sa inyo simula ng una. Pero sa talata 29, hindi ako nagkakamali, o 27. 20 seconds. Next question. Therefore, last 40 seconds. Niniwala ka na yung anak ng tao na umaakyat, no, na makikita nila ay may unang kinaroroonan bago siya bumaba. Yes or no? No. Sabi ko sa iyo, may kahulugan po 'yon. May kahulugan 'yon, Pastor Morse. Huwag kang tumawa. May kahulugan 'yon, pinaliwanag ko sa iyo, typology yan. Hindi yan literal na ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. Mamaya tatanungin kita mamaya diyan. Abangan mo. Kanina, nung tinanong kita about sa tinapay, typology, ayaw mo akong paniwalaan kasi tinapay talaga yung bumaba. Ngayon, ang umakyat ay ang ating Panginoong Jesucristo na, bakit ka pumupunta sa typology na kanina, ayaw mo naman talaga sa sagot kong typology. Bakit ganon? Objection, Mr. Moderator. Ako lang mag-object na yun. Okay. Wala po ako sinabi kanina na kinukontra ko siya sa typology, sa tinapay. Okay. No? Medyo may pagka, si Pastor Morse, may pagka-twisting. Wala po ako sinabi na yung tinapay ay hindi typology. Ang sabi ko sa kanya kanina, bakit pagdating doon sa tinapay, gagawin niyang typology, pero yung ako, gusto niyang iliteral. Ayaw niyang tanggapin na literal na tinapay ang bumaba. Siya po yung inaano ko doon, Pastor. So, ang objection dito doon sa premise, hindi daw niya yun sinabi. Brother Morge, counter objection, bro. Marinaw po sa kanyang pagpapahayag kanina. Di ba nang nag-rebuttal siya, ang binigkas niya, tinapay yung bumaba. Kasi kung sasang-ayon siya sa akin, type na ang Panginoong Jesucristo yung bumaba, tapos na yung debate. Okay. Kaya bakit siya ngayon nagta-typology na siya? Ngayon, ang pag-akyat naman yung tinatalakay natin. Di ba malinaw na valid talaga yung tanong? Okay, so ganito mga kapatid. Iba-iba yung version, pero sa moderator hindi ako judge. Depende na yan sa audience kung sinong nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling. Pero sa tanong talaga, kahit pa nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling, yung nagtatanong dito, tinatanggap ko yun as a laging question ba. Pero kung merong something doon sa tanong, may 10 seconds tayo, pwedeng gamitin. Pakiulit mo na, Brother. Proceed, bro. Okay, ang sabi ng talata, anak ng tao, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya nung una. Malinaw sa talata na ang anak ng tao na sinasabi mo, ang Panginoong Jesucristo, ay mayroong unang kinaroroonan. Titindigan mo pa rin ba ito o hindi mo ito titindigan? Okay, proceed.
Okay, 10 seconds. Proceed. Gusto kong i-rebut yung sinabi niya kanina. No, na ako daw hindi niwala sa typology. Kung nakikinig si Pastor Mords, kinunklusyon ko 6:63. Time. Na yung, okay. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. Dako tayo mga kapatid sa negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna kay Jeriel Espinosa. Sabi niya, oo ka, dungog jud ko, gusto anang affirmative literal. Karon nikalitrag tuo sa typology. Shoutout din kay Roberto Jun Reyes, may kahulugan ba o may palusot? Shoutout din mga kapatid kay Leo G. Labandero, naku po, literal daw ang tinapay na bumaba. Shoutout din kay Jose Tarayo, Acts 7:45, hindi Acts 4 verse 7, clerical error. I'm sorry. At Hebrew 4 verse 8. Shoutout din kay Pastor Brian Badao, go bro Jeff T, and God bless to both debaters. Shoutout din kay Pastor Iggy Boy Kilat. Uuwi na naman ang GGC na undefeated sa debate. Hahays. Shoutout din kay Jeriel. Mutuo naman dainig typology. Shoutout din kay Jonathan Orieta. Mali ang sinasabi mo, Bro Mords. Hindi pinansin ang sagot sa iyo. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Sarap makinig sa ganitong debater. Gising na gising ka. Spiritual knowledge ito. Shoutout din kay April Jane. And God said, let us make man in our image after our likeness. Our equals plural. Shoutout din kay Pastor Eric Villanueva. Tumakbo na yan sis sa nakaschedule na debate namin dahil sa nga inabot ng matinding phobia. Kaya nakapag-isip-isip yan na tumakbo na lang. Shoutout din mga kapatid kay Jamaica Sara. Good evening daw. At kay John Christian. Ayan, isang Diyos lang po yan. Bro Mords, Isaiah 46 verse 9. So dako tayo sa rebuttal. Brother Mords, 10 minutes. Your time start now. Screen share po ako, brother. Okay. Saglit lang bro Okay, dito po tayo no. Nakikita bro? Dinalakay natin to kanina. Kasi po, nung dito pa tayo sa itaas, binabanggit niya na tinapay lang daw yung bumaba. Kasi yung tanong natin dyan, naniniwala ka ba ng ating Panginoong Hesukristo muna, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay nagsabi na ako'y bumabang mula sa langit. Diba? Yun yung pinakaunang tanong natin sa kanya. Ito yung 6:38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Sino yung bumaba? Hindi naman pala siya naniniwala sa talatang ito. Kasi yung paniniwala niya kanina, tinapay yung bumaba. Kaya nga po sigurado tayo na ayaw niya sa typology. Kasi no yung sagot niya sa 6:38. Diba? Ito yung tanong natin. Diba? Naniniwala ka ba? Ito yung unang tanong na sinabi na ang ating Panginoong Hesukristo mismo, akong bumaba mula sa langit. Ang sagot niya, no. Yan yung first answer niya. Review niyo po yung debate. Sinungaling po ako kung hindi no yung sagot niya dyan. Kaya pinipilit niya tayo ngayon na hindi typology, literal na tinapay. Ginamit niya yung 51 dito. No? Ginamit niya po ito. No? Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. No? Ito yung ako ang tinapay na buhay na bumabang. Ito yung mga binanggit niyang talata. However, pagkarating po dito sa 62 kasi, magkakaroon po ng butas, kaya dumiritso siya sa 63. Kung napansin niyo yung presentation niya, ito po yung 62. No? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Kaya po sinabi yan, dahil sinabi po kanina sa 38, na basahin talaga natin, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Kaya po, hindi po nakapagtataka kung sabihin sa verse 62 na ano nga kung makikita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. No? So it means may una nga itong kinaroroonan, doon siya nanggaling at bumaba, kaya siya ipinanganak ng babae. Galatia 4:4. In appointed time, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Yun po yung sinabi doon. Kaya nagtanong tayo dito kanina na sino po yung anak ng tao? Sabi niya ang Panginoong Hesukristo. So naniniwala pala siya na mayroong kinaroroonan ng una ang Panginoong Hesukristo. Kasi paano niya ba ipapalusot ang talata? Bibigyan niya ng ibang kahulugan? Paano niya bibigyan ng kahulugan ang salitang ito? No? So, ano nga kung makita ninyong kung ito'y hindi siya mismo, hindi nila ito makikita. Malinaw, di ba, dun sa Acts 1, nakita nila silang umakyat, aaasahan na ganun din siya pagbalik kung sa kanyang second coming.
Ang sabi dito, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? So it means, literal talaga na umakyat siya doon at literal din yung kanyang pagbaba, born of a woman. No? Born under the law. Hindi, kanina, kahit po, balikan niyo po yung debate, I'm sorry, Pastor Jeff Tino, pero nagiging inconsistent ka talaga doon. Kasi kanina, nagliliteral ka doon sa tinapay. Pinapaliwanag ko nga sa iyo yung typology niya. No, kagaya po yan ng Lamb of the Passover, hindi naman po si Kristo, hindi naman po siya tupa talaga na literal. Pero ginagamit sa kanya yung Lamb of the Passover. No, the living bread, typology po yan, type and anti-type po ang tawag dyan. No? Mamaya, kung matitingnan natin kung gaano kakalalim dyan sa typology. Kaya nga dito, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una, merong pre-existence. Malinaw na malinaw yan. At saka, sabi niya kanina, ito na, yung sa Jude. Ginagamitan niya tayo ng translation sa Tagalog. Basahin niya natin sa King James Version, ang Jude 1:5. Sabi dito, hindi daw. Sabi diyan, I will therefore put you in remembrance, pinapaalala, do you once knew this? Gayong naaalala na, yung alam na naman ninyo ito, how that the Lord, yung Lord po dito, kung titingnan niyo po kanina sa pinakita ko po sa inyo, ay Jesus po yan. Having saved, past tense po, having saved the people out of the land of Egypt, afterward, destroyed them that believe not. Alam nga naman sasabihin mo, sa future pa ito mangyayari. Pastor Jeff, I'm sorry, you are taking the verse out of context. Malinaw na malinaw yung ating stand, no? Gaya ng pinangako ko po sa inyo, ipapakita po natin na meron po talaga, no? Ito po yon. Isa-isahin natin, no? So gaya ng sinabi ko, yung Papyrus 72, pinaniniwalaan niya naman ang Papyrus na yon. Ang sabi doon, that Christ saved a people out of the land of Egypt. No? Past tense po yan, saved. Hindi po sinabing will save. Codex Sinaiticus, itong sabi, ang original na sinabi ay Jesus, no? That Jesus saved a people out of the land of Egypt. Paano mo yan sasabihin hindi pa nangyari noon? Malino, alam na nila at pinaalala na lang. No? Codex Vaticanus, Jesus pa rin po yung nakasulat. Ang nakasulat, that Jesus saved a people out of the land of Egypt. Malinaw po yan. Kahit po sa interlinear nyo ngayon, kung meron po kayong Greek interlinear, mababasa nyo po yan. No, malinaw po na, ayun, tingnan natin yung Jude 1:5. Now, I want to remind you, pinapaalala na lang, although you once fully knew it, alam na niyo ito, that Jesus, ang linaw ng pangalan who saved a people out of the land of Egypt. Afterward, destroy those who did not believe. Alam nga naman, ang Panginoong Jesucristo ang pumatay nito. Na dito na, so nung pinanganak na siya ni Maria, magpapakita ka ngayon sa akin ng evidence na mayroon siyang dinestroy na sangkatauhan na pinatay niya. No? Kasi destroyed to yung hindi sumampalataya. So ipapakita mo ito ngayon sa akin kung kailan ito naganap sa kanya. No? Kung sasabihin mo ito future, bakit past tense yung nakasulat? Who saved or having been saved po yan. No? At saka hindi niya po napansin kanina, yung talata po natin na binanggit, ito po, babalikan ko yung presentation ko kanina. Kasi wala talagang natitirang tumatayo dun sa stand ng affirmative. Hindi natin kailangang i-cross-examine yung stand niya. Kasi normal po yun. Wala naman po tayong tutol. May siya born of a woman. Pero hindi po ibig sabihin na wala siyang pre-existence. Ito po, yung word po dyan na in the form of God, existed in the form of God, yan po ay morpheteos parko. Nasa present active participle po yan. Kung God po siya dyan, or by nature God, hindi po pwedeng God lang siya noon or form lang siya. Yung word na morphe po ay nature din po yan. Kaya nga po yung ibang version, kagaya ng po ng Good News Translation, ay ganito po yung pagkakasabi. Tingnan natin Pilipos 2. Nature po talaga yan, no? Tingnan natin, ito na. Who being, ito po, Good News Translation tayo. Ang sabi dyan, he always had the nature of God, morpheteos. Di ba? No? He always have. Bakit always have? Kasi po, yung morpheteos parko is present active participle po. Always po yun nandun. But he did not think by force should try to remain equal with God. Instead of this, instead of his own free will, he gave up all he had and took the nature. Paano siya magtutok ng nature of a servant
kung wala siyang unang existence. Ito talaga yung pinaka-argument natin. Kaya napapatunayan natin dito, meron siyang pre-existence before he became like a human being. No? Kaya nga po kung babalikan po natin yung aking presentation kanina, hindi pa rin niya ito na walang pananggalang dito eh. Itong sinabi dito na ang berbo ay nagkatawang tao at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Malinaw naman pala ito eh, naniniwala naman pala siya na yung nagkatawang tao, hindi naman pwedeng hindi makagawa ito ng action. No? In fact, nakita ko yung debate niya dati na ginamit niya yung Tyndale translation sa John 1:1-2-3 na it. Actually po, hindi mo magagamit yan sa akin. Kung gagamitin mo yan sa akin, magkakaroon ka ng problema dyan. Pinaghahandaan ko yan. Tandaan mo. No? So, malinaw po, balikan natin ulit. No? Ito lang talaga yung talata na sumira sa buong stand niya kung saan nagiging inconsistent po. Pastor Jeff D, with due respect naman sa'yo, kung nakikita mong meron na pong inconsistency, iwanan mo na po yung mali. Kasi malinaw naman po eh. Ang sabi po dyan, ang sabi po ng talatang 662, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Mayroong unang kinaroroonan at sabi mo, ang Panginoong Jesucristo ito. At sabi, yung kanina nagpapaliwanag ako sa iyo na typology yung tinapay, tinutulan mo ko doon sa presentation mo. Bakit ngayon gusto mo nang bigyan ng ibang kahulugan? Gusto mo palang literal eh. Kanina gusto mo literal na tinapay yung bumaba. Bakit ngayon? No? At saka malinaw naman no, na maraming talata sa Biblia ang nagpapatunay. Hindi ko lang ginamit kasi I want to give another argument kasi common na yon yung mga argument na from the glory which I received from you before the world was, yung creator siya, common na alam ng lahat yan. Itong mga hindi alam nila, yun yung mga ito yung mga sinasabi ko ngayon. Kasi po kung yun po yung aking sasabihin pa rin, alam ko may pinaghahandaan nyo na ang itatanong dyan. Alam nyo na po kung paano pasikot-sikutin yan. Paikot-ikutin yan. Kaya ito yon. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? So merong unang kinaroroonan at ang unang kinaroroonan niyan, kung alam niyo po yung talata, ang sabi po dito, no, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Salamat po. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Brother Mords Estrada ng GGCC. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Jeff T. Orieta ng PAM. 7 minutes. Your time start. Okay. Balikan natin yung Juan na ginamit mo kapatid. Klaklaruhin ko sa iyo. Yun bang ginamit mo Juan 6:38? Typology o literal? Yung tinapay po doon is a typology. Objection. Time stop. Affirmative. Okay, objection. Ang tanong ko po, 38. 6:38. Hindi ko po tinatanong po yung tinapay. Ang tanong ko, yun bang 6:38 ay typology o literal? Typology. Literal po. Literal. Proceed. Literal po. Kasi sinabi niya, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Hindi naman sinabi bumaba ang tinapay. Yung po pagkakasabi ng tinapay, yun po ay hindi na po literal. That's typology. Pero itong sinabi ng 38, kasi nga, kukontrahin ito ng talata sa 62. Kung sasabihin mong ito'y typology pa rin. Okay. So, 62 tayo. Okay, 62 tayo. Ang sinabi diyan, anak ng tao. Okay, tandaan mo, anak ng tao. Ang tanong ko sa iyo, yun bang kalalagayan ni Kristo sang-ayon sa paniniwala mo bago ipanganak ni Maria? Anak ng tao o Diyos? Diyos. He existed in the form of God. Di ba malinaw? Hindi po siya makakakuha ng human form or morphe doulos kung wala siyang unang existence. At pinaliwanag ko rin po sa iyo, yung morphe theos huparko is a present active participle. Next question. Okay. Diyan ba sa Juan 6:62, ang nakalagay ba diyan ay anak ng tao o Diyos?
Ang nakalagay ay anak ng tao. However, ang context ng talata ay yung pag-akyat at pagbaba at hindi ito tumutukoy sa nature niya. Ang context nito ay pag-akyat niya at pagbaba. Ngayon, ang mahirap dito ay kung paano mo ilulusot yung kinaroroonan niya yung una. Yun po yung pinaka-point ng talata eh. Okay. Sabi mo pinakamahirap, no? Okay, ang tanong sa'yo, dun sa talata, yung kinaroroonan niya ng una na sa pagkaintindi mo yung pre-existence, ano ang umiiral doon sa ngayon sa talata? Diyos o anak ng tao? Sa ayon mismo sa talata na umiiral na dati, sabi mo, anak ng tao. Nagtatanong pa ako, nagpe-premise pa ako eh. Objection. Brother Mords, objection bro, proceed. Okay. Bro, hindi niya ako pwedeng limitahan ng talata lang kasi marami yung talata na pinatunayan ko na at narinig na niya na mayroong existensyang na Diyos. No, kung sasagot man ako is hindi siya pwedeng magdikta. Okay. So, ang object dito yung condition doon sa pagtatanong. Brother Jeffy, may counter-objection ka? Yes, may counter-objection ako. Bakit mo sinasabi nagdidikta? Nagtatanong pa nga lang ako, nag-o-object ka na. Okay. Para kinakabahan ka yata. Okay, Di ba? Okay. So, ganito. Wait hindi lang. na dinita, nagtatanong pa lang ako. Hatol mo na ako mga kapatid. So, ganito. Sa question kasi, ipabuo ko muna yung buong tanong tapos tingnan natin kung paano ano yung kabila. Buong tanong muna to. Brother Jeffy, proceed ka bro. Okay, relax ka lang Pastor Mords, huwag ka masyadong kabahan kasi simple lang. Pinaulit-ulit mo kasi yung 62. Ngayon parang gusto mo wag na ako magtanong doon, bakit kinakabahan ka ba doon? Ang tanong ko sa'yo, kinakabahan ka ba doon o hindi? Okay, sagot. Hindi. Wala pang debater na nakakapagpakaba sa akin. Okay. Dahil hindi ka pala kinakabahan doon, tatanungin ulit kita. Sa ngayon sa pagkaunawa mo, yung 62, may kinalalagyan na ng una. Sa mo, may kinaroroonan ng una. Ang ginamit dyan, anak ng tao. Ang tanong ko sa'yo, sangayon sa talata, anong kalalagayan nung naroon na ng una? Diyos ba o anak ng tao? Diyos ang una niyang kalagayan doon. However, nung magsalita siya sa talatang ito, ay nakikita siya bilang anak ng tao. Malinaw naman po yung talata kanina ng Filipos 2:7. He existed in the form of God and he emptied himself and took a form of a servant. Bago siya nagkumuha ng form of a servant, he already existed in the form of Next God. question. Next question. Sabi ko sa'yo eh. So, ibig sabihin, inaamin mo, no, doon sa talatang 62, walang nakalagay na Diyos kung hindi anak ng tao. Walang nakalagay. Yung sinabi, anak ng tao siya, pero Diyos yung kinaroroonan niya ng una. Diyos yung existence niya doon. Di ba? Kasi nga malinaw naman na nagsasalita siya dito sa harapan ng tao, nakikita siya bilang anak ng tao, pero malinaw na may pre-existence siya, basag na yung tema, at yung pre-existence niya in Philippians 2:6 and 7, he existed in a form of God. Next question. Okay, so ibig sabihin, inaamin mo na doon sa 62 na pinagdidiinan mo ay walang nakalagay na umiiral na si Kristo dati bilang Diyos kung hindi ang nakalagay ay anak ng tao. Yes or no? No! Sabi ko nga sa iyo, maraming talata ang nagpapatunay. Morphe Theoso Parco, present active participle, he existed in the form of God. No? Bago siya nagkatawang tao. At dito sa 662, meron siyang kinaroroonan ng una. Kaya ibig sabihin, kung yan yung magiging linya ng tanong mo, yung tema hindi na nadidipinsahan. Kasi malinaw na yung kinaroroonan ng una, sinasangkulan muna. Okay. Wala akong sinasangayunan. Nagko-cross na ako sa'yo. Okay, ito tanong ko sa'yo. Iwan kita dyan. Ito tanong ko sa'yo. Ilan ba ang Diyos na umiiral nung una? Isa o dalawa? Biblically, isa. Yung Diyos. Wala po kaming doktrina na tatlong Diyos, dalawang Diyos. Isa yung Diyos. However, in three distinct person. Next question. Actually, hindi na po ito tungkol sa tema. Magtanong ka po dun sa pre-existence. Okay, nasa rules natin yan. Pag nasa prayer battle na, connected yan kasi may una na. No? Ikaw ang nagpakikita na may una. Okay, ayan. So, familiar ka ba sa Acts chapter 7 verse 45? Na ang ginamit dito, which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles. So, pinag-uusapan dito, yung paglabas nila sa Ehipto, ginamit dito na si Jesus daw ang nagpamana sa kanila. Familiar ka ba dito?
Hindi masyado. Okay. Dahil hindi ka familiar dito, ibig sabihin, alam mo ba na yung Jesus dito, kapag binasa mo sa Tagalog ay Josue? Yes, Josue. Wala pong problema kung Josue. Pero however, yung atin pong tinitindigan kanina na John chapter 1 verse 5, malinaw na Christos po siya. Christos sa Papyrus 72. Kaya kahit Josue o ano man yung pagsasabihin mo dyan, hindi mo madidebunk yung Papyrus 72 na Christos yung nakasulat sa Jude 1:5. Next question. Okay. So, ibig sabihin, okay, last 40 seconds. So, balikan ko na doon sa tanong ko sa iyo kung ilan Diyos, no? So, inamin mo na ito, hindi mo familiar. So, ibig sabihin, mamaya na ako sa doon. So, ang Diyos na kinikilala nyo ay isa lang, sabi mo. Sino yung kinikilala nyo yung Diyos na umiiral na sa panahon ng Egypt, na nilabas ang Israel? Ang Ama o ang Anak? Okay, Mr. Moderator, objection muna bago ko sasagutin. Mr. Moderator, yung iisang Diyos ko po ay pinaliwanag ko po na nasa 3 persona. Therefore, hindi niya ako pwedeng papipiliin lang dun sa Ama at Anak dahil malinaw na po yung 3 persona na binanggit ko, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. However, hindi po ito yung tema ng debate, kung ilan yung Diyos. Ang tema po, yung pre-existence of Christ. Napunta na po sa ibang topic. Out of topic po yan. Irrelevant question. Next question. Objection dito yung out of topic. Brother Jeff T, meron ka bang counter objection or Yes, may counter ako, bro. Oo. Hindi po ito out of topic. Kasi unang-una, ang pinapatunayan niya, umiiral na si Kristo, Old Testament bilang Diyos, nandun yung Diyos. Okay, so tinatayuan ko kasi dito na si Kristo umiral lang dito sa bagong tipan. Di ba? Okay. So siya kasi yung tumatayo na Diyos siya doon eh. Kaya nagtatanong ako doon sa Diyos na pinapatunayan niya doon. Okay. Kung ilan yung Diyos doon, kung sino yung doon. Kaya hindi po yung out of okay, so ganito. Usually kasi sa out of topic na yan, basta yung nagtatanong kasi laging kinoconnect niya yung pagtatanong niya doon sa pinaka-topic. Lagi ko siyang ina-approve ba. However, meron tayong 10 seconds na pwedeng gamitin kung talagang para sa ibang panig is out of topic. Pero sa akin yan, valid na tanong. So, brother, Mords, ilan daw yung Diyos? Isa ipaulit mo yung tanong ko sasagutin mo siya. Sige, paulit, Pastor Jeff. Okay. Sino ang Diyos na kinikilala mo na isa doon sa panahon ng Egypt, nung labas ang mga Israelites? Ang Ama o ang Anak? Both po, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Okay, next question. So ibig sabihin, sino yung nagsalita na huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko? Sino nagsalita nun? Ang Ama, ang Anak o ang Espiritu Santo? Okay, ang Diyos. Wala pong binanggit doon kung Ama ba yun, Anak o Espiritu Santo. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. At dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa lahat ng nag-comment dyan kay Ralph Dalman. Sabi niya, ang Ginoo isara pero naay tulo ka persona. Bunot, bagol, ug bukumit, ug imunang usabot kong tawag ana. Karon og mag-wonder ka why ang isa ka persona iya gisugo, normal gamhanan man siya. Shoutout pod kay Pastor Iggy Boy, Trinity na ang topic ng affirmative. Shoutout din kay Daryl Dave, kailan ba naging Diyos si Kristo? Nung pagkasilang pa lang niya? Question mark. Shoutout din kay Emmy Alfonso, Bro Jeff T, baka naman pwede mong patusin si Bro Eric. Then Godhead pa ata topic, ganda nun pag-aralan, malalim kasi talaga yan yun. Shoutout din kay Pastor Jeramil Amlon, sabi niya talo si Jepoy. Shoutout din kay April Jane, sabi niya sequence of events ba existed in the form of God, nagkatawang tao number 2. Shoutout din kay Jonathan Orieta, Bro Mords, bakit sinabi mo sa talata ka lang sumagot? Shoutout din kay Leo G. Labandero, sinagot na po ni Pastor Mords na nag-existed bilang Diyos. Shoutout din kay Ariel Croda, ngano pastor tawag aning affirmative? Shoutout din kay April Jane, Jesus existed already bago pa ipinanganak ni Maria. Paano babalik sa kinaroroonan kung hindi siya doon galing or hindi siya nag-exist doon dati? Shoutout din mga kapatid kay Ricky Sumili, Sir, may mali ba sa Bible verse na ginamit? Shoutout din kay Rabi Estrada, bakit ang mga talata mong ginamit ay talata na bagong tipan? Kung si Kristo ay nandun na sa lumang tipan,
doon mo hanapin sa lumang tipan. Talata ng lumang tipan ang gamitin mo. Para kang naghahanap ng tao na ang tao na nasa Maynila pero sa Mindanao ka naghahanap. So shout out din mga kapatid dito kay Iggy Boy, Kilat, Pastor. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. At dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Mords sa kanyang pagiging negative mga kapatid sa ating paksa na si Kristo ay nag-exist lamang noong siya ay ipinanganak ni Maria ayon sa Biblia. Meron kang prepare bro? Yes. Magpipresent ako. Oo. Hintayin ko na. Okay, bro Rasha ha. Wait lang ha. So nakikita naman po, no? Wait lang bro ha. Okay bro. Nakikita? Yes. Okay, babalikan ko lang. Sinubukan niyang okay. So hindi po talaga matututulan na yung Papyrus 72 kahit i-counter niya ng Acts 7 yan, kanina sinubukan niya i-counter, hindi na yan matututulan. Kasi po yung sinabi ng Acts 7, Papyrus 72, that Christ saved a people out of the land of Egypt. Christos po yun. No? Kaya pala, makikita natin na kahit hindi siya pinangalanan doon sa lumang tipan, malinaw namang binanggit dito sa bagong tipan. Sa naghahanap dyan ng talata, ito na yung hinahanap mo. That Christ saved a people in the land of Egypt. Ito po yung verse na kumpleto. Kung gagamitin mo yung Papyrus 72, that Christ having saved people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. That's Papyrus 72. Matanda pa yan sa Biblia ang hawak mo. No? At hindi lang po yan, kahit po yung ito po yung Latin, Syriac at Coptic, nandun din po yung talata. No? And Codex Sinaiticus that Jesus saved a people out of the land of Egypt. Kung wala siyang existence, paano nasulat ito ng mga early writers? At hindi talaga ito na-debunk. Sa mga talatang ito, nadidebunk yung topic. Kasi yung pinahayag niya naman kasi kanina, na Luke 1:30-35, wala po tayong tutol na siya born of a woman. Ang problema, before he was born of a woman, sinugo muna siya ng ama. No? So malinaw po, point number 1, hindi natutulan ang Papyrus 72 that Christ saved a people out of the land of Egypt. So nakatayo po yan at malinaw po na nagiba po yung Luke 1:30-35 niya. Malinaw po yan, Jesus saved a people out of the land of Egypt. Paano? Hindi talaga ito na-question Hindi talaga ito natutulan. At saka, heto pa. No? Ito yon, yung nagkatawang tao, hindi rin ito natutulan. Action word kasi ito. Paano magkakatawang tao kung hindi naman siya nag-exist? Makakagawa ba ng action word yung walang pre-existence? Ito pa, itong Philippians 2:6, hindi, umiiwas talaga siya dito Although He existed in the form of God, yung form of God po dyan ay nature. No? Nature po yan. Morphe theoso parko. In present active participle po yan. Kaya nga po, He always exists in nature of God. Yung pong ibang translation. Ang unang ginawa niya, He emptied Himself, then He took a form of a servant. Then, and me being in the likeness of man. Before pala nangyari itong pagka-bond servant niya in the likeness of man, mayroon na siyang unang existence. And that existence is the form of God. Kaya hindi po siya pwedeng kukuha ng... Kaya malinaw na po ito. Hindi rin ito natutulan, mga kaibigan at mga minamahal. So, kung babanggain natin yung Luke 1:30-35 niya, basag na po dito. Kasi sinang-ayunan po nung talata na mayroon nang nagkatawang tao, mayroon nang ipinanganak ni Maria, pero yung ipinanganak na yon first existed in the form of God. Then He emptied Himself and took a form of a servant and being made in the likeness of men. Malinaw po yan. Basag na po yung stand. No? Then, ayan, breakdown natin kanina. Ito po yung isa. Kaya patutunayan natin. No? Galatians 4:4, when the fullness of time came, God sent forth His Son. Son po yung pinadala dito. Hindi po yung prophecy lang. Son. Then, yung son na yan, naging born of a woman, born under the law. So malinaw po na tinawag na siyang son. Bago siya ipinadala, son na po siya. Anak na po siya ng Diyos. Then pinanganak siya ng isang babae. Observe the syntax of the text, Brad Jeff T. No? At saka kanina, yung sa palitan namin dun sa John 6:62, malinaw talaga, no? I'm sorry, Brad Jeff T. Pero nakikita po talaga dito yung inconsistency. Kasi po malinaw po na doon talaga sa una, typology yung hinaharangan mo ko sa typology, yun pala, nung nag-cross-examine ako sa 662, inamin mo na hindi ka naman pala tutol sa typology. Ibig sabihin, tama nga ako. No? So, meron siyang unang kinaroroonan bago siya
bumaba. Dahil sinugo siya ng ama, bumaba siya, pinanganak siya ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Ngayon, sinabi naman niya, ano nga kung makikita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Malinaw naman na inamin mo, ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. So aminado ka, mayroong kinaroroonan nung una ang ating Panginoong Hesukristo. At saka yung Jude 1:5, very explicit yon, walang nakatutol dun sa Papyrus 72 na Christos or Christ save His people. Actually, kung pupunta pa tayo sa ibang manuscript, meron pang Theos Christos ang nakasulat dyan sa Jude 1:5. Kaso hindi kasi kasama yung Theos doon sa ano natin, kaya hindi ko na lang siya muna sinama. Pero kung matinding bakbakan, dadagdagan ko yung information. Anyway, malinaw naman po yung tindig natin at I believe malinaw sa audience natin kung sino yung nakatayo at sino yung nagiba sa debating ito. Yun na lang po muna, Brad Rasha. Conclusion na po tayo eh. Okay, so dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Pastor Jeff T, sa iyong pinatutunayan na si Kristo ay nag-exist lamang noong siya ay pinanganak. Okay, nag-time kasi. Ni Maria ayon sa Biblia. Your time start now, Pastor. Okay. So maraming salamat. Balikan ko lang mga kapatid yung presentation natin na hindi po bilang negative sana si Pastor Mords, hinihintay natin na yung presentation natin ay kanyang questionin. Ibig sabihin, wala siyang question doon, ibig sabihin sinasang-ayunan niya. Kahit nga yung salita dito sa Lucas 1 na sinasabing tatawaging Jesus ang kanyang pangalan, ito po ay doon sa sanggol na panganganak pa lamang ay hindi po natanong, hindi na question, hindi man lamang na-touch ang ating presentation. So, ibig sabihin mga kapatid, gusto maging affirmative ni Pastor Mords, no? Ay tayo affirmative eh, no? Ibig sabihin, dapat ang giniba niya yung ating presentation. Kaya lang, sa ating presentation, ni isang talata na present natin, wala po siyang natibag. Nakita nyo? Wala po siyang natibag. Ang ginawa niya, nag-present siya ng kanya, kalayaan niya naman yun. Kaya nangyari dito, tayo ang nag-cross sa kanya. Kasi gusto pala naman ni Pastor Mords na maging affirmative. Ngayon, balikan natin, review natin. Anong sabi dito? Balikan natin sa talatang 31 ng Lucas. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Tatawagin pala ang pangalang Jesus. Sinong tatawagin Jesus? Yung ipanganganak ni Maria. At hindi po natutulan, hindi nagiba ni Pastor Mords itong 1:31. Hindi nagiba. Okay, puntahan natin yung kanyang ginamit. Yung Micah 5:2 po, ang pinag-uusapan doon kahit basahin nyo sa iba't ibang version, yun po yung lahing pinagmulan ni Jesus ay mula sa walang hanggan. Yung walang hanggan kasi sinasalita doon sa Hebrew, hindi po yung nangangahulugan na eternity agad. No? Ang ibig sabihin niyan, mahabang panahon. Mahabang panahon. Ancient times. So, nandun sa magandang balita ho yan. Ancient times. Yung lahi na pinagmulan ng ating Panginoon Jesucristo. At maliwanag ho yan dito sa Roma 1, 3 at 4. Na talagang itong ating Panginoon Jesucristo, galing po ito sa lahi ni King David. Kaya nga si Maria, lahi ni David. At anong sabi doon sa Mateo? Para matupad ang sinalita ng propeta. Sinalita ng propeta. Di ba? Sabi niya, hindi doon natin na kanina sabi niya, dito tayo sumasangay sa typology, tapos sumasangay sa typology. Pero yata hindi pagkakaunawa si Pastor Mords sa atin. Hindi niya tayo naunawaan. Niliteral niya, yung 38, ang sabi niya sa 38, no? Pastor Ron, makinig ka. Ang sabi niya sa 38, ano daw, si Kristo daw bumaba mula sa langit. Mr. Moderator, object muna. Pwede ba mag-object? Okay. Pastor Mords, makinig ka para matuto ka. Okay. Doon sa iyong binasa kanina, wala akong sinasabi na hindi ako niwala sa typology. No? Kahit i-review yan. Ang tanong mo sa akin, kung naniniwala ba ako, no, na ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi siyang bumaba sa langit, nag 10 seconds ako. Di ba? Okay. Klaro yan, nandyan yan. Ngayon, kaya nga sabi ko sa iyo, mamaya, bibigyan nating pansin. At ipinaliwanag ho natin yung John chapter 6. In John chapter 6, tinanong natin siya doon sa talatang 51. Abay lumalabas sa kanya, literal yung ako, pero yung tinapay, gusto niya typology.
Gusto niyang typology yung tinapay, pero yung ako, gusto niya literal, pinaghiwalay niya. Samantalang klaro, letra por letra, sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang tinapay. Pinaghiwalay niya kasi gusto niya talagang patunayan yung maling aral niya. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon Jesucristo doon, that is symbolism, mga kapatid. Figurative po yan, yung salaysay na yan. Okay, punta naman tayo doon sa sinasabi niyang hindi daw na-touch. Yung Judas, no? Judas 1, talatang 5. Pansinin niyo po yung konteksto. Ang dami niyang binanggit kanina, binantayan ko, madami daw siya, sabi sa conclusion niya, madami daw siyang gagamitin pa na mga ebidensya. Pero iba-iba yung nilagay pong statement. Yung huling binanggit niya, Kristo, hindi na Jesus. So nagkakaroon tuloy ako ng duda doon sa mga ginamit niya kung talagang translation o ito'y interpretation o paliwanag lamang. Dapat consistent lang. Okay, tinanong ko siya sa Gawa 7. Bakit tinanong ko siya? Kasi sa translation, ang ginamit Jesus. Dahil yung mga translator, nagkakamali sila sa pangalan ni Josue. At saka sa pangalan ni Jesus kasi may pagkakatulad. Kaya nga, contextual, yung Jude at saka yung sa Acts na ginamit natin sa tanong natin, pareho ang sinasalaysay. Na pagliligtas mula Ehipto at may ipinamana at mayroong mga tinalo na mga bansa, sabi doon sa Jude, ang may gawa niyan ay si Josue. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between PAM and GGCC mga kapatid. So, before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating audience at makakapanood pa nito sa magre-review. Unahin natin si Pastor Jeff. Pastor. Yes, magandang gabi. Salamat muli sa inyong lahat sa mga nagsubaybay. Pastor Mords, maraming salamat sa iyo. Pasensya kung mayroong mga salita na maaaring nakasakitin ng damdamin o hindi mabuti sa pakinig. Ako'y puso na humingi sa iyo ng paumanhin, ano? At siyempre, salamat ng marami, Bro Rasha, sa pagkakataon sa isang maganda at talagang kailanman na hindi ka naging bias na moderator, kahit saan man. Mga minamahal na mga kaibigan, sa lahat po ng mga nanonood, kayo po magbalabalanse, alam naman natin, no? Sabi nga ni Bro Rasha, dito ngayon ay ako ang laging mainit hot seat pagdating sa tema ng pagka-Diyos ni Kristo. Kasi wala na dito yung mga alam nyo na, hindi na sila dito masyado. So ayan mga kapatid, balik-balikan nyo po, reviewin nyo po yung debate namin. Niwala po ako na may matututunan po kayo dyan, basta open-minded lang po kayo. At ganoon din kay Pastor Mords, alam ko naman na tapat ka sa iyong ginagawa, kaya sana hindi lang ngayon ang una at huli nating pagtatalakayan. Mas maganda siguro sa susunod, mas mahaba yung oras ng ating cross-examination, ng ating presentation. Dahil alam ko meron ka pa may mga gusto ka pa rin sabihin at meron pa din akong gustong sabihin. Kung maaari, mas mahabang panahon sa susunod, kung ano man yung gusto mo na mapag-usapan pa rin natin dahil hindi po ito maiksing paksa, no? Madaming angle. At saka yung kanina, si Bro Eric, si Bro Eric, nakadalawang debate na po kami niyan. Paano naman kita tatakbuhan? Nakadalawa na nga tayo eh. Ibig sabihin na medyo konting konsiderasyon, Bro Eric, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon, laging baka available tayo. Kanina nga, ay akala ko, Pastor Morse, hindi ako aabot kasi from Batangas, Dolian, Batangas, nasa 6 hours yung travel namin. Maulan pa naman, so talagang pinaspasan ko, overtake. Sabi ko, para lang wag tayong malit dito dahil first time natin ngayon. So, ayun mga kapatid, sana may natutunan po kayo. At ito po ay usapang pananampalataya lamang. Wala po itong personalan. At tanging katotohanan lamang. Muli, ako po ang inyong kapatid, Brother Jeff Teorita, niniwala sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Panginoong ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo at kanyang Diyos na pinaniniwalaan. Good evening sa ating lahat. Dito din tayo kay Pastor Mords, pasalamat. Okay, no? So once again, napakagandang talakayan. Iba talaga pagka yung yan, is mga chill lang, no? Kasi kung nagkataon in CGI ito, nako, magulo. Masasakit ang ulo ng moderator, no? Salamat once again, Brad Jeff T, no? Thank you for respecting our schedule. Kapag ganyan, talagang sinasaluduhan ko yung effort sa ng oras. However, it's not for me or for both of us to decide kung sino po yung mananalo or nanalo sa debating ito. It's up to you, audience, kung sino po sa aming dalawa yung tingin niyo po
However, oras na po ito ng pagpapasalamat. It's not about the debate anymore. So thank you po sa lahat ng mga sumuporta sa comment section, sa akin man o sa kanya. Salamat po sa inyo. At saka greetings na rin po, magandang gabi po sa aking mga taga-subaybay. Even to my pastor, my beloved pastor here. Ayan po, napaka-supportive niyan, Pastor Antonino Solis po. At saka sa aming supervising minister po ng Grace Gospel Church Caraga, District 2, Pastor Timoteo Sarabia Bermejo. At saka yung mga minamahal po namin, Pastor John, Sagrado John Improso, Pastor Joel Banak, Pastor Binhope Ilidera po ng Tagbina, lahat po ng mga nakakakilala sa akin, Brother Jeffrey Pintin, hindi ko kayo maisa-isa, pero greetings po sa inyong lahat. Napakaganda po ng talakayan, lalo na alam kung paano makipagtalakayan. No, yung mga katulad ng mga iyakin, iyak na lang kayo. Sana pag-aralan nyo yung ganitong talakayan, no? Yung hindi tayo kailangang mag-ano, no? Brad Jeffrey, salamat doon sa napaka-informative ng debate. I hope na may natutunan yung ating audience. At sa ating moderator, like always, napakagaling. Once again, saludo ko, Brad Russia Vista po ng Russia TV. Magandang gabi. Maraming salamat po. Okay, Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyong sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Pastor Jeffrey Urieta ng PAM, mga kapatid, at si Pastor Morge Estrada. Meron pa silang mga schedule sa akin. Abangan nyo, mga kapatid, sa Russia TV. Meron pang mga debates, mga kapatid. Marami pa yan. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debate, mga kapatid. At yung aking Facebook, pakipalo na lang ako. At dito din sa ating mga pastor, kung gusto yung magsuri sa PEM at dito sa GGCC, mga kapatid, pwede kayong mag-follow sa kanilang dalawa. So maraming salamat, mga kapatid. At this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart real.